Wala pang 3 minuto mula nang lumabas kami ng presinto, iniabot ni Jiang Huaiyu ang isang brick. Sige, hampasin mo ako, para patas na tayo. Dahil dito, natulala ako sa aking kinatatayuan, at kinuha ang brick sa kamalakas na ibinato ito. Nang hindi nalalampas sa 10 sentimetro ang layo, biglang huminto ang aking kamay. Nagulat ako nang makita na hindi man lang siya gumalaw para umiwas. Hindi ka ba natatakot? Tanong ko. Kalmado lang ang ekspresyon ng babae. Ang pumatay ay may kapalit na buhay, ang may utang ay dapat magbayad. Utang na brick, pambayad na brick. 3 oras ang nakalilipas. Kakapunta ko lang sa lansangan para hulihin ang isang magnanakaw, at bago pa man ako makahinga ng maluwag, may narinig akong boses sa aking tabi. Bitawan mo ang babaeng iyan. Kasunod nito, nakaramdam ako ng ginaw sa aking batok. Matigas kong iginalaw ang aking leg. Lumingon ako sa likuran at ang bumungad sa paningin ko ay ang mga binti na tila galing sa isang mga maputi at makinis na parang jade, diretso at payat, masasabing perpekto. Ang ganda ng mga binti. Iyon ang huli kong naisip bago ako nawalan ng malay. Sa ospital ng Liangshan. Silid 404, nagising lang ako mula sa pagkakakoma, medyo nalilito pa ang aking isip. Gising ka na? Sa kaliwang bahagi ng kama, nakaupo ang isang babaeng may napakagandang mukha at matapang na aura. Tinatayang nasa 1.7 hanggang 1.8 metro ang taas, at mga 26 na taong gulang. Ate, anong nangyari sa akin? Aray, hinawakan ko ang benda sa aking ulo, at hindi sinasadyang nadaplisan ang sugat sa aking batok. Napangiwi ako sa sakit. Bakit parang hinampas ako ng brick? Magtiwala ka sa sarili mo. Hinampas ka nga ng brick, sabi ni Mu Wankyu habang kumukuha ng 2 walnut. Hindi ko nakitang gumamit siya ng lakas. Pero narinig ko ang kikaba na tunog, at ang matigas na balat ng walnut ay nabiyak na naglantad sa laman nito sa loob. Inabot niya sa akin ang laman ng walnut, mabuti na lang at sugat lang sa balat ang natamo mo, magpahinga ka lang ng ilang araw ay magiging ayos din ang lahat. Inalala ko ang mga nangyari bago ako nawalan ng malay at mabilis ko ring naunawaan ang lahat. Nitong hapon, nang manghuli ako ng magnanakaw, isang babae ang magnanakaw, hinabol ko siya ng ilang kalsada bago ko nahuli. Tapos may isang babaeng napadaan. Nagmamadali akong nagtanong, bakit tayo pupunta sa presinto? Ang babaeng humampas sa iyo ay nakakulong pa sa presinto, kailangan nila ako bilang pamilya ng biktima. Para pumirma sa dokumento ng pagpapatawad. Nang marinig ko ito, mabilis akong nagsapatos at bumaba ng kama. Ate, sasama ako. Sa malambot na titig ni Mu Wankyu. Ay bakas ang pag-aalala, saan ka pupunta? Basag na nga ang ulo mo. Huwag ka nang makulit, hindi ka pwedeng pumunta kung saan-saan, manatili ka lang dito sa ospital at magpahinga ng mabuti. Tandaan mo, gumawa lang ako ng mabuti, pero sa huli ay wala namang dahilan. Kung bakit ako pinalo ng ladrilyo sa ulo, kailangan ko ring malaman kung sino ang may gawa nito. Napangiti na lang ng pait si Mu Wankyu, pwede kang pumunta, pero huwag kang magsasalita ng kung ano-ano roon. CJ, deal. Sa loob ng bulwagan ng himpilan ng pulisya sa Liangshan, isang pulis na nasa edad 50. Ang kasalukuyang nagpapangaral sa isang dalaga. Ang dalaga ay nakasuot ng mapusyaw na asul na palda, maputi ang kutis. At napakaganda ng mga tampok ng mukha, ang tanging kakulangan niya ay ang pagiging malamig, hindi lang basta suplada. Kundi yung klase ng pagkamalamig na kahit tingnan mo lang ay ramdam mong ayaw niyang may lumapit sa kanya. Sa susunod, huwag ka nang padalos-dalos. Mabuti na lang at hindi malubha ang sugat niya. Huminto ang pulis dahil natuyo na ang lalamunan niya, binuksan ang kanyang dermos na puno ng goji berry. At uminom ng kaunti, tandaan mo, sa susunod kahit gaano ka pa kadalos-dalos. Hindi mo dapat tinatamaan ang mga kritikal na bahagi ng katawan ng tao. Pagkarinig nito, itinaas ni Jiang Huaiyu ang kanyang kilay, at sa kanyang malamig na boses. Ay may halong pangungutya, kung padalos-dalos na nga, hindi na ba yon matatawag na padalos-dalos kung hindi tatamaan ang kritikal na bahagi? Hay nako, mukhang sayang lang ang 6 na baso ng tubig na ininom ng pulis. Sa sandaling yon, isang tunog ng mga hakbang ang narinig mula sa pasukan ng bulwagan. Pagpasok ko sa loob. Ang aking mga mata ay parang magnet na napako kay Jiang Huaiyu. Ang ganda niya. Pero ang lamig niya rin, tila isang iceberg. Sa kabilang banda, si Mu Wankyu naman, ay nagpakita ng malinaw na pagkamangha. Nandito na kayo, magalang nabati ng pulis. Matapos ang ilang oras na pagpapangaral ko, lubos nang napagtanto ng batang ito ang kanyang pagkakamali. Ang lahat ng nangyari ngayong araw ay isang malaking pagkakamali lamang. Sabi niya habang inilalabas ang inihandang kasunduan. At iniabot ito kay Mu Wankyu, nakalagay na rin dyan ang kaukulang bayad pinsala, kung wala ka ng ibang tanong. Pirmahan mo na lang. Siyempre, kung hindi ka nasiyahan sa kompensasyon. Maaari pa kayong mag-usap ng kabilang panig. Binasa ni Mu Wankyu ang kasunduan at mabilis itong pinirmahan. Napairap na lang ako ng palihim sa tabi. Ate, hindi ko pa nga nababasa ang mga detalye ng kompensasyon eh.
Gastos sa ospital, gastusin sa nutrisyon, danyos para sa mental na paghihirap, at iba pa. Lahat-lahat ay 3,841 yuan. Bahagyang yumuko si Jiang Huaiyu at tumingin sa sahig. Ito ang kabuang halaga ng kabayarang kinuwenta ng pulis. Kung sa tingin mo ay kulang ito, maaari nating dagdagan. Gawin na nating ganito muna. Sa aking pagsang-ayon, formal nang natapos ang usapan sa kabayaran. Sa harap ng mga pulis, inilipat ni Jiang Huaiyu ang kabayaran kay Mu Wanqiu. Sa labas ng istasyon ng pulisya. Tinawag ko si Jiang Huaiyu na paalis na. Hoy, aalis ka na lang ba ng ganyan? Huminto sa paglakad si Jiang Huaiyu, hindi lumingon, at sa kanyang malamig na boses ay may bahid ng pagtatanong. Hindi ka ba nasisiyahan sa kabayaran? Maaari akong magdagdag, sabihin mo lang kung magkano. Ang ganitong asal na laging pera ang pinapairal ay nagpataas ng kilay ko. Akala mo ba porke mayaman ka ay ang galing-galing mo na? Agad na nagbanggit si Jiang Huaiyu ng numero, 200,000. Natulala ako ng 2 segundo. Napabuntong hininga ako, sige na nga, ang galing mo talaga. Ikaw ang kusang nag-alok na dagdagan ng bayad, hindi ako nanginikil. Sa oras na yon, hinila ni Mu Wanqiu ang braso ko. At biglang nagsalita, Estudyante Jiang, kumusta? Napatigil si Jiang Huaiyu at biglang humarap, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Kilala mo ako? Kanina sa loob ng istasyon, nakayuko lang siya buong oras. Hindi niya nakita ng maayos ang hitsura nito, hanggang ngayon ay maigi na niyang tinitignan si Mu Wanqiu. Sino ka? Ako si Professor Mu Wanqiu mula sa Departamento ng Matematika. Humakbang pasulong si Mu Wanqiu, tama, ako nga. Nang makita ito, pabulong akong nagtanong, ate, ano ba ang nangyayari dito? Ipapaliwanag ko sa iyo pag uwi natin. Sabi ni Mu Wanqiu habang ang kanyang tingin ay nakatuon kay Jiang Huaiyu, bagaman isang pagkakamali ang nangyari ngayon at naibigay na ang kabayaran. Ngunit nakayuko si Jiang Huaiyu at bahagyang humilig paharap tungkol sa nangyari ngayon. Humihingi ako ng paumanhin, hindi ko sinasadyang mabatukan ka. Kung ang paghingi ng paumanhin ay sapat na, ano pa ang silbi ng mga pulis? Bahagyang itinaas ni Jiang Huaiyu ang kanyang kilay, hindi siya nagsalita. Lumingon siya sa paligid, lumakad patungo sa sulok ng dingding sa kanan ng pasukan ng istasyon, yumuko at pumulot ng isang ladrilyo. Pagkatapos ay iniabot niya ito sa harap ko, batukan mo ako, para patas na tayo. Batukan kita. Ang pangungusap na puno ng ibang kahulugan ay nagpalito sa akin. Kinuha ko ang ladrilyo at tinimbang-timbang ito, lihim na napangiwi ang aking labi, kung ang bagay na ito ang tatama sa ulo. Kinuha ko ang ladrilyo at tinimbang-timbang ito, lihim na napangiwi ang aking labi, kung ang bagay na ito ang tatama sa ulo. Kahit hindi man ako mamatay, siguradong mawawalan ako ng kalahating buhay. Balikan siya ng isang brick, hindi ko kayang gawin ang ganoong bagay. Pero dahil ako ang nasaktan, hindi naman siguro masamang gamitin ang pagkakataong ito para takutin siya. Dahil sa naisip, kinuha ko ang brick at malakas na ibinato ito, at nang wala pang 10 sentimetro ang layo. Bigla ko itong itinigil. Nagulat ako sa loob-loob ko nang makitang hindi man lang umiwas si Jiang Huaiyu. Hindi ka ba natatakot? Ang madilaw na liwanag ng post ng ilaw ay nagpalabo sa ekspresyon ni Jiang Huaiyu. Ang pumatay ay dapat magbayad ng buhay, ang may utang ay dapat magbayad ng pera. Utang na brick, babayaran ng brick. Ang gusto ko lang naman ay makita ang paninindigan niya at ngayon, nakuha ko na. Bilang isang lalaki, kung makikipagtalo pa ako sa isang babae, magmumukha lang akong makitid ang isip. Xiao Mu, anong ginagawa mo? Wala naman, gusto ko lang sana tingnan kung gaano katigas ang ulo niya. Napangiti ng mapait si Mu Wanqiu, ibaba mo muna ang brick. 80. Dahil sa otoridad ng ate ko, tumahimik na lang ako at tahimik na itinapon ang hawak kong brick. Ang ate ko ay hindi basta-bastang mahinang babae, nag-aral siya ng martial arts. At napakalakas niya lumaban. Noong nag-aaral pa si Mu Wanqiu at nagtatrabaho tuwing linggo, minsan nang hinarang siya ng 4 na tambay pauwi sa universidad. Pagdating ng mga pulis, ang isa sa mga tambay ay nagkaroon ng moderate concussion. At ang 3 ay nabalian ng braso. Siyempre, hindi ko naman masasabing takot ako sa ate kong si Mu Wanqiu. Mas matimbang ang respeto ko sa kanya. Sa sandaling iyon, nag-clear ng lalamunan si Mu Wanqiu at sa ilalim ng kanyang mga mata ay makikita ang lamig. Jiang, bagamat isang pagkakamali ang nangyari ngayon, ang kapatid ko ay dumanas ng tunay na pinsala. Nang marinig ito, napahigpit ang hawak ni Jiang Huaiyu sa kanyang mga kamay. Mu, Teacher Mu, kung hindi ka nasiyahan sa kabayaran, maaari pa nating pag-usapan. Habang nagsasalita, kinuha niya ang kanyang telepono para maglipat ng pera. Ngunit pagbukas ng screen, biglang lumabas ang babala na low battery at namatay ang screen. Natigilan si Jiang Huaiyu sa nangyari. Naubusan ng baterya ang phone. Napansin ang nakangising ekspresyon ni Mu Wanqiu. Nanahimik si Jiang Huaiyu at makikita ang pagdadalawang isip sa kanyang mga matang nakayuko. Pagkalipas ng halos kalahating minuto,
Inilabas niya ang kanyang sa kanyang shoulder bag. Gamitin niyo ito bilang kolateral, pakiingatan na lang po, teacher mo. Pinagmasdan ni Mu Wankyu ang at tiningnan ang papalayo ng anino ni Jiang Huiyue. Hindi naman pala siya kasing lamig ng mga sabi-sabi, di ba? Ate, ano bang binubulong-bulong mo? Inalog ni Mu Wankyu ang na hawak niya. Xiao Mu, ano sa tingin mo? Pinanood ko ang paglayo ni Jiang Huiyue, maganda ang mga binti niya. Maputi at mahaba, sayang kung hindi siya magpapatakbo ng tricycle. Pagdating naming dalawa sa bahay. 8:00 na ng gabi. Pagkabalik ko sa silid at pagkahiga sa kama, tumunog ang aking cellphone. Inanyayahan ako ng tropa kong si Jibo para sa isang video call. Putya, nang kumonekta ang video. Isang bilugang matabang bata ang lumitaw sa screen ng cellphone. Tinitigan ni Jibo ang benda sa ulo ko. At nagliyab ang mga mata niya sa chismis. Mu, anong kamalasan na naman ang nangyari sa'yo? Kakatapos ko lang sermonan ni Itay. Bad trip ako ngayon. Sige na, ikwento mo para naman sumaya ang tropa mo. Tumigil ka nga. Matapos ang kulit ni Jibo, kinalaunan ay ikinuwento ko rin ang mga nangyari. Nitong hapon, bakas ang pagkamangha sa mukha ni Jibo. Mu, ikaw talaga. Nabangga ng sasakyan paglabas ng bahay, nahimatay sa baho ng puwit ng tigre sa zoo. Noong nakaraang buwan, nalaglag ka pa sa Poso Negro habang naglalakad sa kalsada. Ngayon naman, dahil sa pagtulong sa kapwa. Nabiyak ang ulo mo ng hollow block. Tunay ngang isinilang kang may sumpa ng kamalasan, kira ADSI. Hindi nga nagkamali ang sabi-sabi. Nanliit ang mga mata ko, punyeta ka. Sa imbornal ako nahulog, kapag inulit mo ang tungkol sa Poso Negro, huwag mong subukan na baka ihulog kita doon. Sumunod ay puro walang kwentang usapan na lang. Ang pag-uusap ng mga lalaki, hindi malalayo sa mga pampadulas na topic. O kaya naman ay kung ano-ano lang. Hindi pa nagtatagal ng ibaba ko ang cellphone, may kumatok sa pinto. Pasok. Pumasok si Mu Wankyu bit-bit ang isang mangkok ng mainit-init na pansit na may itlog. Halika, kumain ka muna, may sasabihin ako sa'yo. Hindi na ako nag-atubili. Habang kumakain ng pansit ay nagtanong ako, ano yon? Xiao Mu, aalis ako ng bansa pagkalipas ng ilang araw. Sa ibang bansa, gulat na gulat ako. Saang bansa? Anong gagawin mo roon? Gaano ka katagal doon? Hindi itinago ni Mu Wankyu ang katotohanan, sa Sweden, para sa isang teaching exchange program. Tatagal ng 1 taon. Sigurado ka ba dyan? Medyo nag-aalala ako. Mula pagkabata, kami lang ng ate ko ang magkasama, ika nga, ang nakatatandang kapatid ang tumatayong magulang. Sa loob ng maraming taon, si Ate Mu Wankyu ang gumanap sa lahat ng papel na kulang sa aming pamilya. Parang tumayong ama't ina, napangiti ng may kagaanan ng loob si Mu Wankyu, syempre maaasahan yon. Aktibidad ito na inoorganisa ng paaralan, hindi lang naman ako ang mag-isa, marami pang ibang guro ang sasama. Kahit na may matinding panghihinayang sa aking puso, hindi ako nagbitiw ng salitang pumipigil sa kanya mula pagkabata hanggang paglaki. Upang alagaan ako, masyadong maraming oportunidad ang isinakripisyo ni ate, ngayong nasa hustong gulang na ako. Hindi na ako maaaring magpatuloy sa pagiging pabigat, basta't maaasahan siya, ayos na. Ang aking sagot ay ikinagulat ni Mu Wankyu, natigilan siya sandali, at nang makita niyang tumango ako, napangiti ako. Ate, ilang taon na kitang pinapabigatan, ano ba ang ibig sabihin ng pabigat? May bahid ng pagkadismaya ang tono ni Mu Wankyu, natural lang na alagaan ng nakatatandang kapatid ang nakababatang kapatid, sa susunod huwag ko nang maririnig. Ang salitang pabigat, kundi, sa bawat beses na marinig ko ito, papaluin kita. Dahil dito, mabilis kong iniba ang usapan, kilala mo ba ang babae kanina? Kilala. Ang pangalan niya ay Jiang Huiyue, nag-aaral sa Departamento ng Matematika ng Jiang University, papasok pa lang sa 2 taon. Siya ang kinikilalang pinakamagandang estudyante sa Jiang University, at siya rin ang top-notcher sa ating probinsya ng Jiangbei noong nakaraang taon. Ang pinakamagandang estudyante ng Jiang University. At top-notcher pa, natigilan ang kanang kamay ko na may hawak na chopsticks, sa madaling salita. Magaling pala siya. Higit pa sa magaling, ang babaeng ito ay parang Diyos ang turingan sa Jiang University. Pagkatapos purihin ni Mu Wankyu, nagtanong siya ulit, Xiao Mu, may kumpiyansa ka bang makapasok sa Jiang University? Kayang-kaya basta may kamay. Hindi ka ba pwedeng mamatay kung hindi ka magyayabang? Hindi. Pero mahihirapan ako, ayaw na ni Mu Wankyu na makipagbiruan sa akin, Xiao Mu. Ano ang impresyon mo kay Jiang Huiyue? Maganda, malamig ang pakikitungo. Tuwid at payat ang mga binti at mahaba pa. Pinigilan ni Mu Wankyu ang kanyang sarili na mapairap. Hinila niya ang tenga ko, pinapagsabi kita ng impresyon, hindi ang magbigay ng komento sa binti niya. Itinuro ko ang gasa sa aking ulo, ate, isa na akong sugatan ngayon. Dahan-dahan lang. At saka, ang magandang binti ay isa ring kalakasan. Hindi ba kasama sa impresyon ang kalakasan? Binitiwan ni Mu Wankyu ang tenga ko at biglang nagbago ang tono, Xiao Mu. Ano ang tingin mo sa babaeng si Jiang Huiyue? Nagtataka ako sa aking puso, ate.
Hindi ba naitanong mo na ang tanong na ito kanina? Ang tinanong mo kanina ay impresyon, ang tinatanong mo ngayon ay nararamdaman. Pagkakataon, matapos kong pag-isipan ng malalim, sumagot ako ng may seryosong tono. Ang mga binti niya ay tunay na tuwid, makinis, at mahaba, maliban sa mga binti niya. Hindi na napigilan ni Mu Wan-kyu ang sarili, kuya ano bang sinasabi mo? Kahit ano ay pwedeng ipakita, pero ang mga binti ay siguradong hindi. Tinitigan ako ni Mu Wan-kyu ng matagal. Bigla siyang umiti, isang ngiting may malalim na kahulugan, Xiao Mu. Gusto mo ba ng girlfriend? Girlfriend? Sino? Sino pa ba? Siyempre si Jiang Huiyu. Jiang Huiyu. Huwag ka ngang magbiro, hindi ko naman siya kilala. Isa pa. Napakalamig ng pakikitungo niya, imposibleng magkagusto siya sa akin. Habang nagsasalita ako, bigla akong natigilan. Dahil sa mukha ng aking ate, wala akong makitang bahid ng pagbibiro. Ikaw seryoso ka ba? Tumango ng may katiyakan si Mu Wan-kyu. Ang kondisyon ay dapat makapasa ka sa Jiangda. Gaya ng kasabihan, ang malapit sa tubig ang unang nakakakuha ng buwan kapag nakapasa ka sa Jiangda. Saka lang kita matutulungan na mapalapit sa kanya. Siyempre, pagtatangkang paglapitin lang. Dahil masyadong mahusay si Jiang Huiyu, hindi ako makakapangako kung magkakagusto siya sa'yo. Nawalan ako ng masabi, ate, isang beses ko palang nakikita si Jiang Huiyu. Mga estranghero kami sa isa't isa. Isa pa, noong 3 taon sa high school, ginawa mo ang lahat. Para pigilan akong magka-love life, ilang araw pa lang ang nakakalipas matapos ang gaokao. Tapos ngayon magpapakilala ka ng girlfriend. Hindi ba masyadong mabilis ang pagbabago mo? Xiao Mu, sinabi mo na rin na high school lang yon. Iba na ang panahon ngayon, hindi ka na estudyante ng high school. Bilang isang incoming college student, ayaw mo bang sumubok ng isang matamis na pag-ibig? Ayaw ko. Bakit? Sa gitna ng nagtatakang tingin ni ate, dahan-dahan kong itinaas ang 2 daliri ko, 2 prinsipyo. Anong 2 prinsipyo? Sige na, sabihin mo. Hindi pwede ang may partner na. Hindi ako gumagawa ng masamang gawain. Pangalawa, hindi rin pwede ang walang partner. Hindi ko gusto ang mga taong ayaw ng iba. Nang makita ni Mu Wan-kyu na wala siyang napala sa mahabang paliwanag niya. Galit na galit niyang binitawan ang mga salitang ito, bahala ka sa buhay mo. Pagkatapos ay pinatay niya ang ilaw. Nakaratay ako sa kama at hindi makatulog habang inaalala ang video call namin ni Jibo kanina. Napabuntong hininga na lang ako, ang kasabihang walang swerte mula pagkapanganak ay hindi lang biro. Katotohanan ito dahil napakarami ko nang naranasang kamalasan mula pagkabata. Sa sobrang dami, hindi ko na mabilang, sabi nila, noong sanggol pa lang ako, may isang Taoist na bumisita sa bahay namin. Sinabi niyang ako ay isang Tianxia Goxing mapanganib sa mga mahal sa buhay, kaya dapat daw ay lumayo ako sa aking pamilya habang buhay. Siyempre, hindi naniwala ang aking mga magulang at pinalayas agad ang Taoist na yon, ngunit makalipas ang 2 linggo. Nagkatotoo ang sinabi niya na aksidente ang aking mga magulang habang bumabiyahe, kasama ang aking lolo at lola. Walang nakaligtas, masyado raw matigas ang aking kapalaran, lahat ng makasama ko ay mamalasin. Hindi ko hahayaang may madamay pa sa sumpa ko. Pagkalipas ng 2 araw, nitong Hunyo 26, alas 7 ng umaga, sa pilitan akong kinaladkad ni ate mula sa aking kama. Pumunta kami sa ospital para ipasuri ang aking sugat, mabilis naman itong gumagaling at may langib na. Pagka-uwi namin matapos tanggalin ang benda, sa pilitan akong pinaupo ni Mu Wan-kyu sa harap ng computer. Xiao Mu, alam mo ba kung anong araw ngayon? Itinuro ko ang wala ng bendang ulo ko. At nag-aalangang sumagot, araw ng pagtanggal ng selyo. Selyo mo mukha mo. Ngayon ang araw ng paglalabas ng resulta ng pagsusulit sa kolehiyo, tumugon lang ako ng mahinahon. Dahil sa wala akong reaksyon, napabuntong hininga na lang si Mu Wan-kyu nang walang magawa, hindi ka ba man lang nag-aalala? Sa resulta ng pagsusulit mo, huwag mong kalimutan, nangako ka kay ate. Napapasa ka sa Jiangda. Tumingin ako sa mga mata ni ate nang may kumpiyansa. Ate, alam mo naman ang kakayahan ko, kaya kung ang makapasok sa mga nangungunang unibersidad. Paano pa kaya sa isang unibersidad na gaya ng Jiangda? Dahil sa kayabangang iyon, napatawa na lang si Mu Wan-kyu, ngunit wala siyang maipangontra. Totoong napakagaling ng kapatid ko sa pag-aaral, palagi siyang top 1 sa buong baitang. Kaya may karapatan siyang magsalita ng ganoon. Gayunpaman, seryosong sinabi ni ate, kapag hindi ka pumasa, humanda ka sa akin. Bilang nakatatandang kapatid, kailangan pa rin niya ng otoridad. Mabilis na dumating ang alas 10 ng umaga, agad akong minadali ni Mu Wan-kyu kumpara sa kanyang excitement. Ako naman ay nanatiling kalmado, hindi nagmamadaling nag-log-in sa pahina ng resulta, ate. Kung walang magiging aberya, dapat ay nakablock ang score ko, huwag mo namang isiping nagyayabang lang ako. Wala akong magagawa, hindi hinahayaan ng galing ko na magpakumbaba ako. Magpakumbaba ka riyan. Hindi alam ni Mu Wan-kyu kung matatawa o maiiyak. Xiao Mu, ang Education Bureau simula noong nakaraang taon, ay tinanggal na ang pag-block sa matataas na marka, hindi mo ba alam? Pero,
Alam ko, syempre alam ko, kaya ko lang nasabi yon. Ay para tignan kung alam mo ba. Nahihiya ko ring kinamot ang aking ulo, mabilis na inilagay ang paaralan. Pinindot ang search, saglit na naghang ang pahina, at pagkatapos ay lumabas na ang resulta. Pangalan, Muje, Filipino 142, Matematika 150. Wikang Banyaga 129, Science 300, kabuang score 721. May gulat sa mga mata ni Muwan Q, ngunit higit sa lahat ay kagalakan, malakas niya akong inalog sa balikat. Namula ang kanyang mukha sa sobrang excitement, Xiao Mu, 721 puntos. Nakakuha ka ng 721 puntos. Tumingin ako ng walang kibo sa screen ng aking resulta sa pagsusulit sa kolehiyo. Walang anumang pagbabago sa aking emosyon. Ang dahilan kung bakit ako ganito kahinahon ay dahil sa aking galing. Ate, sapat na ba ang 721 puntos para makapasok sa Jiangda? Sapat na. Sobrang sapat. Mula sa sandaling lumabas ang score, ang mga mata ni Muwan Q ay hindi na humiwalay sa screen ng computer. Sa sandaling ito, siya ay masaya, kampante, at puno ng damdamin. Pagkatapos ng maraming emosyon, nakaramdam siya ng bahagyang kalungkutan, nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Kung narito pa sina nanay at tatay ngayon, tiyak na matutuwa sila para sa kapatid ko. Napansin ko agad. Ang bahagyang pamumula ng mga mata ni ate, tumayo ako at niyakap siya, ate. Salamat sa paghihirap mo. Bakit bigla ka namang nagiging madrama? Hindi halatang pinunasan ni Muwan Q ang kanyang mga mata. Itinulak ako palayo at naglakad palabas, bibili ako ng mga sangkap, magdiriwang tayo sa tanghalian. Pagkaalis ni ate, pumunta ako sa banyo para tignan ang sugat ko sa ulo. Sa harap ng salamin, ang mukha ko ay malinis, maayos ang aking mga katangian. May taas na 1 metro at 83 sentimetro, ang gwapo ko talaga, konti lang ang kulang kumpara sa inyong mga nasa harapan ng screen. Pagkatapos kong magsalita, biglang may kumatok sa pinto. Lau Mu. Binuksan ko ang pinto, at base sa tono ni Jibo, may hinala na ako sa mangyayari. Pagpasok ni Jibo sa sala, bagsak ang katawan niyang bumagsak sa sofa. Lau Mu. Bagsak ako. Nakita ko ang hitsura ni Jibo na parang nawalan ng pag-asa, kaya tinapik ko ang kanyang balikat. Huwag kang ganyan, ang college entrance exam ay simula pa lang, hindi ito ang katapusan. Hindi naman lahat ay nasusukat ng diploma. Naguguluhan si Jibo, Lau Mu. Ang tatay ko ay may ang nanay ko naman ay guro sa high school, maituturing silang mga matatalino. Sa tingin ko, dapat ay natural lang na ang anak ng dragon ay maging dragon din, at ang anak ng phoenix ay maging phoenix din. Bakit kaya ako naging ganito katanga na anak? Normal lang yan. Sabi nga nila, ang dragon ay may 9 na anak na magkakaiba. Nanigas ang ekspresyon ni Jibo, alin doon? Napangiti ako ng walang mali siya, kahit alin doon. Lau Mu, ganyan ka ba mag-comfort ng tao? Humarap ako sa masamang tingin ni Jibo, tumawa lang ako nang hindi nagsasalita. Sa puntong iyon, kumuha si Jibo ng dalandan mula sa fruit basket sa lamesa at nagsimulang balatan habang nagtatanong. Teka, kumusta ang exam mo? Ayos lang naman. Nakakuha ako ng 721. 721 lang. Naputol ang sasabihin ni Jibo. Ang dalandan na hawak niya ay nalaglag sa sahig, at ang kanyang mga mata ay nanlaki na parang nakakita ng multo. Dahil doon, yumuko ako para pulutin ang dalandan at isinubo ito sa bibig ni Jibo. Ang kabuang score ko ay 721. Kumpara sa mock exam, mas mababa nga ang score na ito, pero hindi ko naman kasalanan yon. Ang hirap ng totoong exam ay mas mataas talaga kaysa sa mock exam na pangiwi si Jibo. Matapos ang ilang segundong katahimikan, bigla siyang lumipad palapit sa akin at sinakal ako. Alam mong bagsak ako. Tapos nagmamayabang ka pa sa harap ko. Ang sariling kabiguan ay masakit, pero ang tagumpay ng kaibigan ay mas masakit. Lau Mu, nakakainis ka talaga. Napapikit na lang ako habang sinasakal ni Jibo. Sinipa ko siya sa sofa. Lagi naman akong top 1 sa buong school, bawal ba akong makakuha ng 721? Ikinuyom ni Jibo ang kanyang mga kamao at hinampas ng malakas ang unan sa harapan niya, bawal. 478 lang ang nakuha ko, paano mong nagawang makakuha ng 721? Mas masakit pa ito kaysa patayin mo ako. Sumulyap ako kay Jibo, tumalikod at pumasok sa kusina, at nang bumalik ako sa sala. May hawak na akong kumikinang na kutsilyo sa kusina, sige nga. Paano mo gustong mamatay? Pero ako, ayaw kong mamatay. Tiningnan ni Jibo ang kutsilyo sa kamay ko at biglang nagbago. Nang 180 degrees ang kanyang pakikitungo, Mu, nakita kong napakahusay. Nang naging resulta mo sa Gaokao, natutuwa ako para sa'yo, tropa. Itinaas ko ang kutsilyo. Gaano kasaya? Sige na, sabihin mo. Nilunok ni Jibo ang kanyang laway, ibaba mo muna iyang kutsilyo. Pinitik ko ang kutsilyo gamit ang aking daliri. Sabi nga ni Lukson, kung magkapatid tayo, halika at hiwain mo ako. Hindi.
Kailan sinabi ni Lukson ang linyang yan? Kailan yun sinabi ni Lukson? Tanungin mo si Lukson. Hindi gumalaw ang mukha ni Jibo, at nang makita niyang wala akong balak ibaba ang kutsilyo, nagpasya siyang sumuko. Mali ako, ama, pakipagtanggap ang pagyuko ng iyong anak. Pagkalipas ng ilang minuto, nang makita mismo ni Jibo sa harap ng computer ang resulta ng gawkaw ko. Napahandusay siya sa upuan na parang wala ng pag-asa sa buhay. Say, Diyos ko. Bulag ka ba talaga? Hindi lang gwapo si Mu, binigyan mo pa siya ng napakataas na para saan pa. Sa sandaling iyon, may narinig akong tunog ng pagbukas ng pinto sa labas, lumabas ako sa silid, at nang makita ko ang taong nasa likod ng ate ko. Na si Jiang Huiwe, labis akong nagulat. Inilapag ni Mu Wanqiu ang mga biniling gulay sa mesa. Bumalik sa may pinto, hinila si Jiang Huiwe, at kinawayan ako, halika. Ipapakilala ko kayo ng formal. Jiang Huiwe, ito si Mu, ang nakababatang kapatid ko. Hindi nagpakita ng anumang emosyon si Jiang Huiwe, at mabagal na iniabot ang kanyang kamay. At tipid na nagsabi, kamusta? Ang malamig na boses niya ay nagtulak sa akin na magreklamo sa aking isipan, mas okay sana kung malambot at cute ang babae, pero itong si Jiang Huiwe. Sobrang lamig na nakakatakot lumapit, sayang ang maganda niyang mukha. Tiningnan ko ang maliit na palad ni Jiang Huiwe, hindi ko tinanggap ang kanyang kamay, bagkus ay tumingin ako sa ate ko. Ate, bakit siya nandito? Para makikain lang. Pagkasagot ni Mu Wanqiu, natakot siyang baka kung ano na naman ang masabi ko, kaya itinuro niya ang mga gulay na kakarating lang sa lamesa. Xiao Mu, hugasan mo ang mga gulay na yan. Wala akong magawa kundi sumunod, tutal paalis na rin naman si ate sa bansa. Hayaan ko na lang siya sa gusto niya, kahit ano pa ang gawin niya, hinding-hindi magkakatuluyan ang aming dalawa ni Jiang Huiwe. Pagkatapos kong dalhin ang mga gulay sa kusina, hinawakan ni Mu Wanqiu ang braso ni Jiang Huiwe at naupo sila sa sofa. Sumulyap siya sa gilid at napansin si Jibo na nakatayo sa may pintuan ng kwarto ko, nakadilat ng malaki ang mga mata ni Jibo. Tinititigan ng masama si Jiang Huiwe, nakabukas ang kanyang bibig na tila anumang oras ay tutulo na ang laway. Dahil dito, napaubo ng bahagya si Mu Wanqiu dahil sa hiya. Jibo, kailan ka pa dumating? Lumunok si Jibo, namula ang kanyang mukha, at habang kinukuskus ang kanyang mga kamay ay lumapit siya sa mesa. Ate Wanqiu, narinig ko po kasing nasugatan si kuya mo kaya dinalaw ko siya. Habang nagsasalita, maingat siyang lumibot sa mesa at pumunta sa kanang bahagi ni Jiang Huiwe. Akma na sana siyang maupo nang tumingin si Jiang Huiwe ng malamig, ang kanyang seryosong tingin ay parang isang matalim na yelo. Dahil dito, biglang tumayo ng tuwid si Jibo, ang biglaang panlalamig. Ang nagpakilabot sa kanya, aalis na lang ako, hindi ko na kayo abalahin sa pag-uusap niyo. Pagkasabi nito ay mabilis siyang pumunta sa kusina na parang tumatakas. Pagdating sa kusina, pinunasan ni Jibo ang pawis sa kanyang noo. Sinubukang kontrolin ang kanyang emosyon. Lau Mu, hulaan mo kung ano ang nakita ko. Pinatay ko ang gripo at sumandal sa lababo, maganda, di ba? Maganda nga, kaso sobrang lamig naman, para siyang yelong hindi natutunaw kahit kailan. Habang nagrereklamo si Jibo, nagsimula na naman siyang mag-ilusyon kung ako ang magkakaroon ng napakagandang kasintahan, kahit sa malaking mansyon pa kami tumira, ayos lang sa akin. Narinig ko yon kaya ikinaway ko ang kamay ko sa harap niya. Hoy, gising, tanghaling tapat pa lang, hindi pa oras ng tulog. Nang mahimasmasan si Jibo, nahihiya siyang umiti. Lau Mu, alam mo naman. Noong high school ako, hindi ako nagkaroon ng kahit isang relasyon, hindi katulad mo. Ano ka ba, para namang nagkaroon ako ng relasyon noong high school. Hindi ka nga nakipagrelasyon, pero ang daming babaeng humabol sa'yo, gaya na lang ng muse ng klase natin na si Liu Ruyan. Iba ang pakikitungo niya sa'yo kumpara sa ibang lalaki, hindi gaya ko. Nawala talagang nagkakagustong babae. Bakit naman may magkakagusto sa'yo? Dahil ba sa mukha kang matanda? Mas mabuting huwag ka na lang maligo. Nang makita ko ang pagkairita sa mukha ni Jibo, isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang babaeng nasa sala ay si Jiang Huiwe, nag-aaral sa Jiang University, at ang top-notcher ng ating lalawigan ng Jiangbei noong nakaraang taon. Top-notcher, natulala si Jibo at nang mahimasmasan, agad na nawalan ng gana. Lagot, wala na akong pag-asa. Nang makita ito, hinawakan ko ang balikat ni Jibo. Pinunasan ko ang basa kong mga kamay sa damit niya at sinabing, may plano ako, gusto mong marinig. Si Jibo na kanina lang ay parang lantang gulay, biglang nabuhayan ng loob nang marinig ang sinabi ko, sige, makinig ka lang. Bahagya akong humilig at itinuro ang pilat sa likod ng aking ulo na bahagyang bakas pa. Ang sugat na ito ay gawa ni Jiang Huiwe, magpabatok ka rin sa kanya ng hollow block sa paraang ito. Sandali, Lau Mu, ulo ito, di ba? Paano kung mamatay ako sa palo? Huwag kang mag-alala kung sakaling mamatay ka. Ako na ang bahala sa libing mo, sisiguraduhin kong hindi mawawalan ng perang papel tuwing piyesta. Sabi ko sabay tapik sa aking dibdib. Tunay na magkapatid sa puso. Pauna sana ni Jibo para rumesbak.
Biglang tumunog ang cellphone sa bulsa niya nang makita niya ang nakasulat na nanay, mahal sa screen. Biglang nagbago ang mukha niya at umalis nang hindi man lang nakakapagpaalam. Napailing na lang ako at natawa. Nag-alay ako ng 3 segundong katahimikan para kay Jibo. Tiyak na pag-uwi niya ay sermon ang aabutin niya. Ngiti-ngiti bago ang pagsusulit, pagkatapos naman ay sermon-sermon ni nanay. Pagkalabas ko ng kusina matapos maghugas ng gulay, tinawag ako ni ate papunta sa sala. Tumayo si Mu Wankyu nang nakangiti at sa pilitang ipinaupo ako sa pwesto niya. Xiao Mu, samahan mo munang makipag-usap si Jiang, magluluto lang ako. Ate, mag-usap kayo ng maayos. Sabi ni Mu Wankyu bago tuluyang pumasok sa kusina. Nagkatitigan ang dalawa sa sala sa loob ng mahabang sandali, hanggang sa ako na ang bumasag sa katahimikan. Likas ba sa'yo ang maging padalos-dalos? Bahagyang kumukurap ang mahahabang pilikmata ni Jiang Huaiyue, parang may gustong sabihin ngunit napipigilan. Wala namang lumabas na salita, at bahagya siyang lumayo ng hindi halata. Sa paningin ko, napaka-cold ng campus crush ng Jiang University na ito. Kinalampag ko ang coffee table, magsalita ka. Yumuko si Jiang Huaiyue, hindi pa rin nagsasalita, bahagya lang siyang umiling. Nagpatuloy ako sa pagtatanong, kung hindi ka padalos-dalos, bakit mo ako hinampas ng hollow block? Hindi pa rin nagsasalita si Jiang Huaiyue. Dahil hindi siya kumikibo, inakala kong baka mali ang paraan ng pakikipag-usap ko. Kaya naman sinubukan kong gawing mas mahinahon ang aking tono. Wala akong balak na magparatang, gusto ko lang talagang malaman. Bakit mo ako hinampas ng break? Para sa isang magandang babae na gaya ni Jiang Huaiyue, hindi dapat siya gumagawa ng mga padalos-dalos na kilos. Bagaman katotohanan nang nabugbog ako ng break, hindi ko naman gustong mapahamak nang hindi ko alam ang dahilan. Sa sandaling yon, pasimpleng sumulyap si Jiang Huaiyue sa akin. Tila natatakot na mahuli. Mabilis siyang yumuko muli, ang klasikong walang kibo kapag tinatanong. Napangisi na lang ako sa nakita ko. Ang usapang ito, hindi lang ito parang nakikipag-usap ako sa sarili ko. Nang handa na akong manahimik, biglang nagsalita si Jiang Huaiyue, wala nang ibang gamit sa tabi ng kalsada noon, kung hindi ko gagamitin ang brick. Mabigat na, hindi pa komportable gamitin. Sobrang gulat ako sa sagot niya. Masyadong malamig ang tono ni Jiang Huaiyue. Kaya mahirap magkaroon ng ganang makipag-usap sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, dahil ramdam ko ang tensyon. Inayos ko ang sarili ko at nagbiro, kung may kutsilyo sa tabi ng kalsada, hindi mo kaya ako tatagain. Kutsilyo, nakita ko si Jiang Huaiyue na yumuko at nag-isip sandali. Pagkalipas ng 2 segundo, sumagot siya. Inakala ko na nagbibiro lang din si Jiang Huaiyue, kaya nakangiti akong nagtanong. Bakit? Mas madaling gamitin ang kutsilyo kaysa sa brick. Sa sandaling tumingala si Jiang Huaiyue, nakita ko ang seryoso niyang mukha, at biglang kinilabutan ang buong katawan ko. Lintik, buti na lang brick lang ang nasa tabi ng kalsada noon, kung hindi baka. Ang babaeng ito talagang matapang. Hindi. Isa siyang halimaw. Isang malakas na putok ang biglang narinig mula sa kusina. Sinundan agad ito ng gulat na sigaw ni Mu Wankyu. Nagmamadali akong tumayo at tumakbo sa kusina, nakita ko ang kable ng rice cooker na nagliliyab. Bago pa man ako makakilos, may humarurot na bango sa harap ko. Tinitigan ni Jiang Huaiyue ang nasusunog na kable. At instinct na kinuha ang tubig sa tabi ng lababo, saka ibinuhos ito sa apoy. Huwag. Pero masyadong mabilis at desidido si Jiang Huaiyue, kaya isang salita lang ang naisigaw ko. Kasabay ng tubig na bumuhos mula sa pitsel, bumuo ito ng linya sa ere, mula sa mga daliri ni Jiang Huaiyue patungo sa kusina. Sa nasusunog na kable, at agad na namatay ang apoy. Ang ginawa niya, nagpasinghap sa akin sa gulat. Walang pag-aalinlangan, kumaripas ako ng takbo ng mabilis. Tumakbo ako sa pinto para patayin ang main switch ng kuryente, saka mabilis na bumalik sa kusina at hinila si Jiang Huaiyue palayo. Hindi mo ba iniisip ang buhay mo? Hindi pwedeng buhusan ng tubig ang short circuit, nakakakuryente ang tubig. Hindi ka ba natatakot makuryente? Pagkarinig nito, bahagyang umiling si Jiang Huaiyue, hindi. Napahinto ako sa paghinga, bakit hindi siya natatakot? Tiningnan ni Jiang Huaiyue ang mansa ng tubig sa lugar kung nasaan siya kanina. Napakataos pusong sagot niya, dahil nakuryente na ako. Pagkarinig nito, nagmamadaling lumapit si Mu Wankyu kay Jiang Huaiyue, punong-puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Nakuryente ka? Jiang, ano ang nararamdaman mo ngayon? Itinaas ni Jiang Huaiyue ang kanyang mapuputing kamay, ikinumpas ang kanyang mga daliri ng bahagya, at may rikit na baka sa kanyang mga mata. Pakiramdam ko na mamanhid, sa sandaling ito, sumakit lang ang ulo ko. Anong school beauty? Ang babaeng to, parang tanga lang eh. Salamat po, mister. Mag-iingat kayo. Pagkaalis ng electrician, bumalik ako sa sala. Pagkakita ko sa ate ko na nag-aalala sa sitwasyon ni Jiang Huaiyue sa sofa, hindi ko mapigilang mapangiwi. Hindi ba ikaw ang top-notcher sa probinsya ng Jiangbei noong nakaraang taon? Bilang top-notcher, wala ka bang alam na basic life skills?
Hindi pa nakakasagot si Jiang Huaiyue, inunahan na agad ako ni Mu Wanqiu ng may hindi masayang mukha, Xiao Mu, sa pakikitungo sa mga babae. Ayusin mo naman ang ugali mo, huwag kang masyadong matapang magsalita. Kanina, nagmamadali ang sitwasyon. Instinct lang siguro ni Jiang. Pero ano? Natatakot si Mu Wanqiu na maging masungit pa rin ako gaya kanina, kaya binaliktad niya ang tanong. Sabihin mo nga sa akin, may punto ba ako? Hindi rin naman ako tanga, syempre alam ko kung bakit. Ganito na lang ipagtanggol ni ate si Jiang Huaiyue, dahil alam kong talo ako sa argumento, tumahimik na lang ako. Tinignan ako ni Mu Wanqiu nang may pag-aalala, bago lumingon kay Jiang Huaiyue at mumiti ng malambot, magluluto lang ako. Kung sakaling kausapin ka ulit ng batang ito ng ganoon, sabihan mo lang ako. Tutulungan kitang pagalitan siya. Pagkarinig nito, tumingin sa akin si Jiang Huaiyue, pero wala siyang sinabi. Dahil sa malamig niyang trato, nawalan ako ng gana na kausapin siya. Pagkapasok ni ate sa kusina, pumasok ako sa kwarto ko, naupo sa tabi ng kama, at kinuha ang isang kopya ng E-Obstetrics and Gynecology Theory, na sinimulan kong basahin ng may interes. Sa oras na ito, tahimik na lumapit si Jiang Huaiyue sa pinto, at nang makita niya ang pamagat ng librong hawak ko, bahagyang kumislap ang kanyang mga mata, at sa sumunod na sandali, humakbang siya papasok sa silid. Diretso siyang lumapit sa harap ko. Paumanhin, huminga siya ng malalim. Ang kanyang paningin ay nanatili lamang sa akin ng isang segundo, bago mabilis na tumingin sa ibang dako, ang pukulin ka ng hollow block. Ay mali ko. Pagkarinig nito, ibinaba ko ng kaunti ang librong hawak ko at iniluwa ang aking mga mata. Gusto ko lang malaman ang dahilan. Noong sandaling iyon, akala ko ay nanananching ka. Hindi ako nagulat sa sagot na yon, tutal ang babaeng magnanakaw ay masyadong bata at hindi naman masama ang hitsura. Talagang madali siyang mapagkamalan na nanananching, nitong mga nakaraang araw ay inisip ko ng inisip, at iyon lang ang pinakamakatwirang paliwanag. Kaya ko lang naman tinanong si Jiang Huaiyue ay para kumpirmahin ang hinala ko. Dahil hindi ako nagsalita. Tumalikod si Jiang Huaiyue at umalis. Ang kilos na ito ang nagpatulala sa akin, tapos na agad iyon. Ang paghingi ng tawad ay dapat may tamang disposisyon. Pagkalipas ng 10 segundo, muling lumitaw si Jiang Huaiyue sa harap ko. May dala na siyang bag, at bago pa ako makapagsalita, may 2 tali na ang lumapag sa binti ko. Mga bagong-bagong 1,000 piso. Ano ang ibig sabihin nito? Kabayaran? Kakasimula pa lang magsalita ni Jiang Huaiyue nang agad ding bumalik ang pera sa kanyang mga kamay, nagulat siyang tumingala. Ikaw, ang isang marangal na tao ay naghahanap ng kayamanan sa tamang paraan. Pagkarinig nito, bahagyang kumunot ang noo ni Jiang Huaiyue. Dahil sa pananakit sa kapwa, nakakaramdam siya ng matinding guilt, alam niya kung gaano siya kalakas pumalo. Nang malaman niya ang buong pangyayari, nag-alala siya, natakot na baka napuruhan niya ang biktima sa isang pukol lang ng hollow block. Kaya gusto niyang bumawi, pero hindi ko matanggap ang kanyang kabayaran, ano ang dapat niyang gawin? Sa sandaling iyon, bigla niyang naalala ang laging sinasabi ng kanyang ina. Sa mundo, maliban sa pamilya at oras, lahat ng bagay ay nadadaan sa pera, kung hindi man ito maresolba. Ibig sabihin lang ay hindi sapat ang pera. Pagkatapos, ang pera sa kamay ni Jiang Huaiyue. Mula 20,000 ay naging 40,000. Tinitigan ko ang 40,000 cash sa harap ko, kasi nungalingan kung sasabihin kong hindi ako natukso. Ang problema, kakatapos ko lang magyabang na ang isang marangal na tao ay naghahanap ng kayamanan sa tamang paraan, kaya hindi ko na mabawi ang mukha ko ngayon. 40,000 piso lang naman, hindi ba? Hindi ko hahayaang maliitin nila ako. Lalo na't minamaliit ako ng isang napakagandang babae, kailangang panindigan ang dangal. Sinabi ko na, ang marangal na tao ay naghahanap ng hindi pa man ako tapos magsalita. Ang 40,000 sa kamay ni Jiang Huaiyue ay naging 60,000, sa totoo lang, kung iisipin mong mabuti. Wala namang masama kung maliitin ka, sa buhay ng tao, lagit-laging may pagkakataong mamaliitin ka ng iba. Mahalaga ba kung dagdagan o bawasan pa ito? Nakakahiya ba? Hindi naman. Basta't hindi ko nararamdamang nakakahiya, hindi ito nakakahiya. Nang makitang wala pa rin akong reaksyon, hindi na mamalayang hinawakan ni Jiang Huaiyue ang kanyang bakanting balikat gamit ang kaliwang kamay. Lihim siyang nagdesisyon na sa susunod na pagbalik niya para kunin ang kanyang magdadala na siya ng mas maraming pera. Ngunit sa sumunod na sandali, biglang nawala ang perang hawak niya. Kasabay nito, narinig ang boses ko sa kanyang tainga dahil sa ipinakita mong katapatan, ang perang ito. Ha? Blangkong napakurap si Jiang Huaiyue, hindi ba't sinabi mo kanina na ang marangal na tao ay naghahanap ng yaman sa tamang paraan? Ang marangal na tao ay kumukuha ng yaman sa tamang paraan, ang taong mababa ang moral ay pwedeng hindi maging magalang. Hehe, isa akong taong mababa ang moral. Pagkasabi nito, kahit makapal ang mukha ko, nakaramdam pa rin ako ng kaunting hiya. Kailangan ko nga ng pera nitong mga nakaraang araw, ituring mo na lang na hiniram ko, ito ang kabayaran. Hindi ito hiram.
Kung ganyan lang din, kunin mo na ang pera. Nangagat ang labi ni Jiang Huiyue at hindi nagsalita. Sa paningin niya, basta't hiniram ko ang 60,000 ito, tapos na ang nakaraan. Kung ito man ay kabayaran o hiram, hindi na yon mahalaga. Habang papaalis na, napansin ng peripheral vision ni Jiang Huiyue ang resulta ng pagsusulit sa kolehiyo sa screen ng computer, kaya lumapit siya rito. Ipinasok ko ang 60,000 sa ilalim ng kumot. Napakaganda ng mood ko, at agad na lumapit sa tabi ni Jiang Huiyue. Nagulat ka ba sa score na yan? Hindi. Ang sagot na ito ay seryoso at kalmado, dahilan upang agad na mapawi ang ngiti ko. Huwag kang nagyayabang, sabihin mo na lang kung ano ang nakuha mong score sa exam D. Hindi ako naniniwalang mas mataas ang score ni Jiang Huiyue kaysa sa akin. 722 puntos. Lintik na, mas mataas lang ng isa. Napaubo ako ng may pagkailang, at nagsalita na lang ng kusa, magkapareho lang naman halos ang 721 at 722. Ang maliit na pagkakaiba ay nagbubunga ng malaking distansya. Pagkasabi nito, lumabas na ng kwarto si Jiang Huiyue, iniwan akong mag-isa na gulong-gulo, at biglang naglaho ang maganda kong mood. Habang nanananghalian, nagkunwari akong walang pakialam kahit papilit akong tinatapunan ng tingin ni ate. Nanatili akong tahimik at matapos kumain, nagpaalam na si Jiang Huiyue na aalis na siya. Binigyan ako ni Mu Wanqiu ng isang tingin, Xiao Mu, ihatid mo siya. Dahil sa nakakatakot na titig ni ate, hinatid ko siya hanggang sa pinto bago ako huminto at akmang isasara na ito. Isang segundo bago tuluyang magsara ang pinto, biglang sumulpot ang isang maliit na kamay sa awang nito. Mabuti na lang at mabilis ang reflexes ko. Agad kong pinigilan ang pagtulak sa pinto. Tumingin ako sa awang nito at sa malapitan. Talagang nakakabaliw ang ganda ni Jiang Huiyue. Siyempre, paghanga ay paghanga lang. Pero hindi ako nagpatinag sa sinabi ko, hindi ka ba marunong magsalita? Paano kung naipit ka? Nakita kong bahagyang yumuko si Jiang Huiyue, at isang salita lang ang lumabas sa bibig niya, alam. Napangiwi ako. Nagbibiro ka ba? Ano bang kailangan mo? Sumilip si Jiang Huiyue sa awang ng pinto, tungkol sa perang tinanggap mo eh. Pwede mo bang pakiusapan si teacher mo na ibalik ang ko? Ang ni Jiang Huiyue ay nasa kay ate. Kung ibabalik ko yon, siguradong malalaman ni ate na humiram ako ng 60,000 kay Jiang Huiyue. Kapag nalaman ni ate ang tungkol dito, patay ako. Kaya napangiti ako ng pilit. Pwede bang makiusap? Yung pera, hindi ko na lang hihiramin, okay? Pagkasabi ko nyon, mabilis akong bumalik sa kwarto at kinuha ang 60,000 itinago ko sa ilalim ng kumot. Para hindi makita ni ate. Sinadya ko itong ibalot sa isang itim na plastic bag pagbalik ko. Wala na si Jiang Huiyue sa labas ng pinto. Nasaan na siya? Bitbit ang pera, mabilis akong bumaba. Paglabas ko ng gusali, nakita ko ang isang itim na Audi na papalayo na, mga ilang metro ang layo. Sa pamamagitan ng likurang salamin, nakita ko si Jiang Huiyue. Hoy, may dahilan kung bakit ko hiniram ang 60,000 ito. Ang tatay ko na si Mu Shucheng ay may kapatid. Ang kuya niyang si Mu Shui. Noong mamatay ang mga magulang ko at lolo't lola ko sa isang aksidente sa sasakyan. Ang asawa ni Mu Shui na si Li Fengxia, o ang tita ko, ang siyang nag-asikaso sa libing ng 4. Hindi nagtagal, ibinenta ni Li Fengxia ang ancestral house ng pamilya Mu sa halagang 200,000. Noong panahong iyon ay buhay pa si Mu Shui. At iginiit niyang hatiin ang perang nakuha sa pagbenta. Isang buwan matapos mahati ang pera, namatay si Mu Shui dahil sa atake sa puso. Matapos ang libing, agad na nagpunta sa amin si Li Fengxia para maningil ng halagang 10,000 yuan mula sa aking kapatid. Sinabi niyang naglabas siya ng malaking halaga noong inasikaso niya ang libing ng aming mga magulang. Sa harap ng napakagandang dahilan na ito, ang 10 taong gulang na si Mu Wanqiu ay walang kakayahang sumagot, ngunit hindi niya maibabalik ang perang iyon dahil wala pa siyang kakayahang kumita noong panahong iyon. Ang perang ito ang buhay naming magkapatid, kaya dahil sa agresibong paniningil ni Li Fengxia, napilitan si Mu Wanqiu na pumirma ng kasulatan ng utang. Dahil sa kasulatang ito, simula nang magtrabaho si Mu Wanqiu, paulit-ulit na dumadalaw si Li Fengxia para maningil. Sa loob ng mga nakaraang taon ay unti-unti na naming nabayaran ang 40,000. Kung hindi dahil sa utang na ito, paninindigan ko sana ang aking loob ngayon. Sa buhay, kailangan mo ring manindigan para sa iyong dignidad. Pag-isip ko nito, isinantabi ko muna ang aking mga saloobin. Walang mas nakakakilala sa ugali ng aking ate kaysa sa akin. Kung malalaman niyang nangutang ako, hindi lang niya ako pagbabayari ng pera, pagsasabihan pa niya ako ng matindi. Matapos kong pag-isipan ng malalim, nagdesisyon akong ibalik na lang ang pera kay Jiang Huiyue. Paalis na si ate sa ibang bansa, mas mabuting hindi na siya galitin hanggat maaari. Ngunit paano ko ito ibabalik? Tila wala pa akong contact information ni Jiang Huiyue. Pag-uwi ko sa bahay, itinago ko muna ang pera sa aking kwarto at sumilip sa pintuan ng kusina. Pwede mo bang ibigay sa akin ang WeChat ni Jiang Huiyue?
Nagulat si Muwan Q sa aking tanong. Bigla na ba akong nagka-interes? Gayunpaman, natuwa siya sa sitwasyong ito, madali lang yan. Ibinigay niya ito agad. Pagbalik ko sa kwarto, in-add ko ang WeChat ni Jiang Huiyu. Nilagay ko ang aking pangalan sa verification message. Ang pangalan ni Jiang Huiyu sa WeChat ay Jingli Buchay Jiang, at ang kanyang profile picture ay isang buhay na asong pulis. Pagkatapos kong mag-send ng friend request, naghintay ako. Pagkalipas ng mahigit kalahating oras, 2 beses na nag-vibrate ang aking telepono. Tinanggap niya ang aking friend request at nagpadala ng tandang pananong. Gusto ko sanang isauli ang pera mo sa oras na maging libre ka. Isang tandang pananong ulit ang ipinadala niya. May oras ka ba bukas? Meron. Magkita tayo sa isang lugar, ano sa tingin mo? Ayaw ko. Nagulat ako sa tugon ni Jiang Huiyu at nag-alinlangan ng sandali. Naisip ko ang isang magandang dahilan at pinindot ang send. Ngunit sa sumunod na segundo, isang pulang exclamation point ang lumabas sa harap ng mensahe. Ito ba ay nablock ako? Napakunot ang aking noo, medyo nairita na ako. Anong nangyari? Paulit-ulit kong binasa ang aming nakaraang pag-uusap pero wala naman akong makitang mali. Pakiramdam ko ay nakapagtataka si Jiang Huiyu at sino naman ang makikipag-chat ng hindi lalampas sa 2 salita. Napako ang atensyon ko sa huling mensahe bago niya ako ay block. Dahil lang ba sa pagyayaya kong magkita kaya niya ako ay block? Kailangan ba talagang maging ganyan siya kalamig? Hindi ko alam kung sinong malas na lalaki ang magiging boyfriend niya sa hinaharap. Bandang 3:00 ng hapon. May naririnig akong nag-uusap sa sala. Nagising ako mula sa aking mahimbing na pagtulog at antok na lumabas ng silid. Nang makita ko si Tia Li Fengxia sa sofa, biglang nagising ang diwa ko. Buwan-buwan naman akong nagbabayad, sa loob ng 2 taon ay mababayaran ko na ang natitirang utang. Makapal ang kolorete sa mukha ni Li Fengxia at may halong pangungutya ang kanyang tono, 2 taon? 1Q, 18 taon na ang nakalipas simula nang hiramin ang perang ito, kinalimutan ko na nga ang interes. Dapat bayaran mo na kahit ang puhunan. Alam kong nahihirapan ka, pero lahat naman tayo ay may pinagdadaanan. Naiintindihan na kita, sana ay intindihin mo rin ako. Napabuka ang bibig ni Muwan Q. At mababaka sa kanyang mga mata ang kawalan ng magagawa. Pagkakita roon, hindi na ako nagdalawang isip, tumalikod ako at bumalik sa aking silid. Mabilis na lumitaw ang 60,000 cash sa ibabaw ng mesa. Nagulat si Li Fengxia, ngunit agad ding napangiti. Akala ko ba wala kayong pera? Matapos matiyak na kumpleto ang 60,000 piso, iniwan niya ang kasulatan ng utang na 18 taon nang nakatago. At humahakbang na lumabas ang kanyang matabang katawan. Nakaramdam ako ng kaba at hindi mapakali ang aking mga mata. Ate, hindi mo dapat sinabi ang ganoong masasakit na salita nang hindi mo alam ang buong sitwasyon. Anong ibig mong sabihin sa taong ganoon? Hindi mo lang alam, labis na nagsisisi si Jiang Huiyu. Sa pagkasugat ko, huwag kang tumingin sa panlabas niyang lamig, sa totoo lang ay mabuti ang kanyang kalooban. Hindi sumingit si Muwan Q at hinayaan lang akong magsalita ng mag-isa. Kaninang tanghali habang nagluluto ka sa kusina, pumunta siya sa silid ko at kusa niyang inilabas ang 60,000 bilang kabayaran sa pagkasugat ko. Pero sa tingin mo ba ay sakim ako sa pera? Sabi nga, ang tunay na lalaki ay kumikita sa tamang paraan. Tinanggihan ko siya ng walang pag-aalinlangan. Kasunod nito, nagbago ang tono ng boses ko, nang makita niyang ayaw ko talagang tanggapin ang pera, muntik na siyang maiyak sa sobrang hiya. Ate, kilala mo naman ako, mula noon hanggang ngayon, hindi ko kayang makakita ng ngi. Dahil umiiyak ang babae, wala na akong nagawa, naisip ko na may utang pa pala tayong 60,000 piso kay Li Fengxia. Tamang-tama ang halaga, kaya ganun. Halos ganoon na nga ang nangyari, habang nagpapaliwanag ay maingat kong tinapos ang aking kwento. Ate, ginawa ko rin ito para gumaan ang loob ni Jiang Huiyu, hindi naman pwedeng habang buhay na lang siyang mabuhay sa pagsisisi. At malinaw kong sinabi kay Jiang Huiyu na hindi ito pambayad pinsala, ituturing lang itong utang. Hindi ba't mahirap na itong tawaging ganoon? May kakaibang ngiti sa mga mata ni Muwan Q, siyaw mo. Kung utang ito, hindi ba dapat gumawa tayo ng kasulatan ng pagkakautang? Ito, naguguluhan ako, ang ekspresyon at pananalita ni ate ay may halong kakaibang pakiramdam. Bakit ka nag-aalangan? Huwag mong sabihing wala ka talagang planong bayaran ang perang ito kay Jiang Huiyu. Sunod-sunod ang iling ko para ipakita ang aking panindigan. Sige, kailangan nating gumawa ng kasulatan. Sige, ipapatawag ko si Jiang Huiyu sa bahay bukas para kumain. Ha? Bakit? Wala naman, ayos lang. Ayos lang. Kinabukasan ng umaga, pagkagising ko ay naghilamos ako. Pagkatapos ay nagpunta ako sa kusina para magluto. Nang lumabas si Muwan Q sa kwarto habang humihikab, siyaw mo. Anong nakain mo? Kapag may kakaibang nangyayari, siguradong may masamang balak. Base sa karanasan ko. Kapag masipag ang nakababatang kapatid, ibig sabihin may kalokohang pinaplano.
Pagkalapag ko ng pagkain sa mesa, sinabi ko, Ate, mamayang hapon ay aalis ka na para mag-report sa paaralan. Bukas ng umaga ay sasakay ka na ng eroplano papuntang Ruima. 1 taon kang mawawala, hindi ba pwedeng ipagluto muna kita ng agahan bilang kapatid mo bago ka umalis? Tiningnan ako ni Mu Wan-kyu nang may katapatan, nakaramdam siya ng pagkaantig at pagkatuwa. Pero nang matikman niya ang luto ko, hindi niya alam ang sasabihin. Pagkatapos kumain, kusa akong nagligpit ng pinggan, nagwalis at nagmop. Nagpunas ako ng mga gamit hanggang alas 10 ng umaga bago tumigil. Tiningnan ko ang oras at pinaalalahanan siya. Ate, kailangan na nating bumili ng lulutuin, hindi ba natin inimbitahan si Jiang Huiyue para mananghalian dito? Pagkalipas ng 1 oras, nakauwi na kami matapos mamalengke, lagpas alas 11 na ng umaga. Tinawagan ni Mu Wan-kyu si Jiang Huiyue. Jiang, pumunta ka rito sa bahay para mananghalian. Maam mo? Hindi ba kahapon? Iba ang kahapon, iba ang ngayon. Nasa akin pa ang ni Jiang, kailangan niya itong kunin, di ba? CJ. Pagkatapos ng tawag, pumunta si Mu Wan-kyu sa kusina at inutusan ako habang abala ako sa paghuhugas ng mga gulay. Xiao Mu, huwag ka na magpagod, darating na si Jiang Huiyue mamaya. Baba ka at sunduin mo siya, hindi naman sa unang beses niyang pumunta rito. Sabi kong sunduin mo siya, kaya sunduin mo. Bakit ang dami mong satsat? Sige na, bababa na ako. Kahit ayaw ko, wala naman akong magagawa kundi sumunod. Pagkababa ko, sumandal ako sa puno ng willow sa kaliwa ng pintuan ng gusali at tahimik na hinintay ang pagdating ni Jiang Huiyue. Pagkalipas ng 10 minuto, huminto ang isang itim na Audi. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang bumaba at mabilis na nagbukas ng payong. Pagkatapos ay binuksan ang pintuan sa likuran. Nandito na tayo, binibini. Nang marinig ang pamilyar na malamig na tinig, bahagyang kumibot ang labi ko. Diyos ko! Ano ang narinig ko? Binibini, anong panahon na? May gumagamit pa pala ng ganyang katawagan. Sa tingin ko, ang pamilya ni Jiang Huiyue ay tila napakayaman. Mabilis kong inalis ang salitang tila sa isip ko dahil sa edad na ito, ang madaling makapaglabas ng 60,000 yuan ay hindi kayang itaguyod ng isang ordinaryong pamilya. Aba, isa palang maliit na mayaman. Pagkababa ni Jiang Huiyue sa sasakyan, mahinang sinabi nito, Tito Lee, iparada mo ng maayos ang sasakyan. Masusunod po, binibini. Pagkaalis ng sasakyan ng lalaki, mabilis akong lumapit at naglakad paikot kay Jiang Huiyue. Napayuko na lang siya ng kusa. Ano-ano ang tinitignan mo? Mula sa kanyang malamig na tinig, nakaramdam ako ng bahagyang pagkataranta, pero hindi ko na inisip ng malalim, inakala ko lang na namamalikmata ako. Bakit mo ako blinok kahapon? Pagkarinig ng tanong na ito, tumingin sa akin si Jiang Huiyue. Dahil hindi ka mukhang mabuting tao, napaanga na lang ako sa narinig. Ang isang disenteng kabataang tulad ko, bakit hindi mukhang mabuting tao? Bago pa ako makapag-isip ng malalim, nagpatuloy ang boses ni Jiang Huiyue, sabi ng nanay ko, bukod sa mga kaibigan ko. Lahat ng nag-aaya sa akin ay masamang tao. Wala akong maisagot dahil sa totoo lang ay maganda nga si Jiang Huiyue. At tama lang na maging maingat ang mga magulang niya sa pagkakaroon ng ganito kagandang anak. Kaya tumingin ako kay Jiang Huiyue. May bakas ng kuryosidad sa tono ko, palagi kang nakabusangot, hindi ba naiinis ang mga kaibigan mo? Wala akong kaibigan. Napaanga ako sa sagot na ito, maliban sa kanyang mga kaibigan. Ang mga nagyayaya lang sa kanya ay mga masasamang tao, kaya wala siyang kaibigan, tama. Perpektong siklo, kumbaga sinumang mag-aya sa kanya ay masamang tao, wala na lang akong sinabi. Tahimik ko siyang hinangaan at nag-thumbs up. Nang makita ito ni Jiang Huiyue, nagtataka niya akong tiningnan, hindi ko na rin ipinaliwanag. Lumingon ulit ako at nagtanong, base sa sinabi mo kanina, inaya ka rin ng kapatid ko. Ibig bang sabihin ay masama rin siya? Hindi. Sa harap ng nagtataka kong mga mata. Sumagot si Jiang Huiyue, mabait ang mukha ni teacher mo, hindi siya mukhang masama. Pagkarinig nito ay itinuro ko ang sarili ko, hindi ba mabait ang mukha ko? Ikaw, masama ang mukha. Napagtanto ko na, ang makipag-usap kay Jiang Huiyue ay nakakairita sa bawat minutong lumilipas. Ate, nandito na siya. Si Mu Wan-kyu na nasa kusina. Pagkakita kay Jiang Huiyue, agad na napuno ng ngiti ang kanyang mukha, nandyan na pala si Student Jiang. Magandang araw po, Teacher Mu. Pagkasabi nito ay lumapit si Jiang Huiyue sa lababo, tumingin sandali. Sa bakas ng nasunog na kable sa dingding kahapon, at agad na napunta ang atensyon sa damo sa lababo. Ang laki ng isda. Nang makitang gulat na gulat siya, natuwa ng husto si Mu Wan-kyu. Ayos lang, hindi naman ganoon kalaki ang isdang ito. Sa kalagitnaan ng pagsasalita, bigla niyang naalala ang isang bagay, lumingon siya sa akin na nasa pintuan ng kusina, Xiao Mu. Kanina noong bumili ako ng isda sa palengke, nakapagbayad ba ako? Napangiti ako. Pagkaalala ko ay naging kakaiba ang ekspresyon ko, tila. Hindi. Pagkarinig nito ay mabilis na lumapit si Mu Wan-kyu sa akin, tinanggal ang kanyang apron.
Ikaw muna ang maghiwa ng mga gulay. Ay na pala, tandaan mong linisin ang isda. Hintayin mo ako bago natin iprito. Pagkasabi nito ay nagmamadaling pumunta sa palengke. Lumapit ako sa counter ng kusina. Nakita ko si Jiang Huaiyue na nakadungaw sa lababo, kinukulit ang isda gamit ang kanyang daliri, napairap na lang ako. Ang mga anak ba ng mayayaman, ganyan ka boring? Isda lang yan. Anong nakakaaliw dyan? Tigilan mo na yan, tulungan mo na lang akong katayin ang isda. Nang marinig ang sinabi ko, iniangat ni Jiang Huaiyue ang kanyang ulo, medyo humupa na ang boses ko. Hindi ako marunong pumatay ng isda, kaya hindi rin ako nagulat sa resultang ito bilang isang babae. May intindihan naman kung hindi siya marunong pumatay ng isda, pumunta ka na muna sa sala, ako na ang bahala rito mamaya. Habang nagsasalita, mabilis na bumaba ang kutsilyo sa aking kamay, ang isang patatas na binalatan ko. Ay mabilis na naging pantay-pantay na hiwa. Pinanood ni Jiang Huaiyue ang abala kong likuran. At tumingin din sa isda na nasa lababo, lumingon siya sa loob ng kusina, at ang kanyang paningin ay dumapo sa rolling pin na nasa kaliwang bahagi ng kalan. Sa sandaling hawakan niya ang rolling pin, tatlong salita ang pumasok sa kanyang isipan. Ang sarap hawakan. Isang malakas na kalabog ang narinig, muntik na akong mahiwa sa daliri dahil sa gulat. Nagmamadali akong lumingon at nakita ko si Jiang Huaiyue na nakadapa sa sahig, isang kamay ang nakadiin sa isda. At ang kabilang kamay ay hawak ang rolling pin. Lupaypay na ang ulo ng isda, pero ang buntot nito ay patuloy pa ring kumukutitap. Sa ilalim ng aking paningin, itinaas ni Jiang Huaiyue ang rolling pin at muling ibinagsak ng malakas. Ayos! Kasunod ng muling paghampas ng rolling pin, tumigil na ang paggalaw ng buntot ng isda. Ang eksenang ito ay nagpapatulo ng laway ko sa takot at hindi ko mapigilang maalala. Ang sinabi ni Jiang Huaiyue kanina na hindi siya marunong pumatay ng isda. Tama, tatawagin mo pa ring hindi marunong pumatay ng isda yon. Sa sandaling iyon, tumingala si Jiang Huaiyue sa akin na may napaka-inosenteng mga mata. Tama ba ang pagpatay na ganito? Pagkatapos niyang magsalita, ang isdang nakadiin sa sahig ay muling kumawala ng kaunti at nang makita ito, hindi man lang kumurap ang kanyang mga mata, muli niyang iwinasiwas ang hawak na rolling pin. Tatlong sunod-sunod na hampas, tuluyan ng nalagot ang hininga ng isda. Nang makitang hindi na gumagalaw ang isda, bahagyang umangat ang sulok ng labi ni Jiang Huaiyue, siguro naman hindi na malito. Makalipas ang ilang sandali, ibinaba ni Jiang Huaiyue ang rolling pin, at gamit ang dalawang kamay ay iniabot niya sa akin ang isdang patay na. Oh, heto na, nalinis ko na. Napako ako sa aking kinatatayuan nang makita yon. Maganda ang babaeng ito, pero masyado siyang brutal. Nang makita ni Jiang Huaiyue na hindi ako nagsasalita at nakatitig lang sa kanya, unti-unting nawala ang tiwala sa kanyang mukha. Tumingin siya sa isdang hawak niya na wala ng buhay, mali ba ang pagpatay na ganito? Tiningnan ko ang nagkapira-pirasong ulo ng isda, at napangiti na lang ako ng pilit, wala namang mali. Nakabuntong hininga na si Jiang Huaiyue, sabi ko na nga ba, kahit paano mo papatayin, patay pa rin naman. Basta't mamatay ang isda sa huli, wala nang magiging mali. Pagkalipas ng 10 minuto, pagbalik ni Mu Wanqiu mula sa palengke, hiniwa-hiwa ko na ang isda. Tiningnan ni Mu Wanqiu ang mga hiwa ng isda sa plato. At pinuri ito, tignan mo ang mga hiwa ng isdang ito, Giray. Lalong gumagaling ang kapatid ko sa paghiwa. Pagkatapos magpuri, tumingin siya sa paligid ng kusina. Nasaan ang ulo ng isda? Ate, para saan naman ang ulo ng isda? Gagawin nating ulo ng isdang may sili. Narinig ko yon at itinuro si Jiang Huaiyue sa sulok, na hawak-hawak ang isang plato ngayon. Na may takip na mangkok. Mu, nasa kanya ang ulo ng isda. Nang marinig ang sinabi ko, napansin na ni Mu Wanqiu na hawak pa rin ni Jiang Huaiyue ang isang plato. Kaya mabilis siyang lumapit para kunin ito, ilagay mo na lang sa counter, hindi mo na kailangang hawakan ng matagal. Sinabi niya iyon habang tinatanggal ang mangkok sa ibabaw ng plato, at sa sumunod na sandali ay nanlaki ang kanyang mga mata. Ang ulo ng isda sa plato ay sira-sira. At nakakatakot tignan. Mu, anong galit mo sa isdang ito? Sabi ni Mu Wanqiu habang lumulunok ng laway, masyado ka namang malupit. Hindi mo ba siya pwedeng patayin ng mabilisan? Ate, si Jiang Huaiyue ang pumatay sa isda. Hindi ko balak akuin ang sisi, kaya agad ko siyang itinuro. Si Mu Wanqiu nagulat ay napako sa kinatatayuan nang marinig ang sinabi ko. At lumingon siya kay Jiang Huaiyue para kumpirmahin ito. Tumango si Jiang Huaiyue na nagpapahiwatig na siya nga ang pumatay sa isda. Teacher Mu, magaling ba ako? Ito ang unang beses ko pumatay ng isda at nagtagumpay ako agad. Nagbago ang ekspresyon ni Mu Wanqiu. Sa huli ay bumuntong hininga siya ng malalim, itinaas ang kanyang hinlalaki, at nagsinungaling ng pilit, estudyanteng Jiang. Ang galing mo nga. Nang marinig iyon ay kumurba ang mga kilay ni Jiang Huaiyue. Ang malamig na campus beauty ay biglang naging isang inosenteng dalaga sa tabi. Nasaksihan ko ang pagbabagong iyon at hindi ko mapigilang mamangha sa isip ko. Itong campus beauty na si Jiang ay talagang mahirap basahin.
Nang magsimula ng magluto si Mu Wankyu, kaming dalawa ni Jiang Huaiyu ay pinalabas ng kusina. Paglabas ng kusina, dumiretso ako sa kwarto. Makikipagkwentuhan ba kay Jiang Huaiyu? Hayaan na, baka wala naman siyang imik. Ano pa bang mapag-uusapan? Pagkalipas ng ilang sandali, habang nakaupo ako sa tapat ng computer, bigla akong nakalanghap ng bahagyang halimuyak, kaya lumingon ako at nakita ko si Jiang Huaiyu na nakatayo roon habang kumukurap-kurap ang mga mata. Tiningnan ko ang magandang si Jiang Huaiyu sa aking harapan. At itinaas ang aking kilay, hindi ka ba dapat nasa sala? Bakit ka napunta sa kwarto ko? Mag-isa lang ako sa sala, nakakabagot. Kung nababagot ka, mag-cellphone ka. Mas nakakabagot mag-cellphone, hindi ba ako nakakabagot kapag kasama mo? Nakakabagot din. Pagkalipas ng sandaling katahimikan, tahimik akong tumayo at ibinigay sa kanya ang aking upuan sa harap ng computer. Kusa namang umupo si Jiang Huaiyu at kinontrol ang mouse para maglaro sa computer. Noong una ay kalmado pa ako. Ngunit nang makita ni Jiang Huaiyu ang isang nakatagong folder, bigla akong pinagpawisan ng malamig. At nang ilipat ni Jiang Huaiyu ang mouse sa isang folder na walang pangalan, tuluyan na akong kinabahan. Inagaw ko agad ang mouse, huwag kang mangalikot. Inosenteng itinuro ni Jiang Huaiyu. Ang screen, ano ang laman nito? Ilang mga materyales sa pag-aaral. Pwedeng patingin? Hindi pwede. Dahil sa mariin kong pagtanggi, bahagyang nangiti ang labi ni Jiang Huaiyu. Ibalik mo ang mouse sa akin. Gusto ko lang manood ng pelikula. Pagkarinig ko nito ay nakahinga ako ng maluwag, ngunit nang makuha ni Jiang Huaiyu ang mouse, binuksan niya agad ang folder. Biglang lumitaw sa screen ng computer ang mga litrato ng magagandang binti, sari-sari at nakahilera. Iba't ibang klase. Agad na bumalot ang nakakailang na atmosfera sa loob ng kwarto. Sa normal na sitwasyon, kung ang isang babae ay makakita ng ganitong mga larawan sa computer ng lalaki, dapat ay nahihiya siya at ang natural na reaksyon ay isara agad ang folder. Ngunit ginawa ni Jiang Huaiyu ang kabaligtaran, nanatili siyang kalmado habang ikinikilos ang mouse at masusing tinitingnan ang mga litrato. Matapos ang lahat, bigla siyang nagsalita, maganda ba ang mga litratong ito? Napaugong ako sa kahihiyan, maniwala ka man o hindi, kailangan ko itong ipaliwanag. May kaibigan ako, pagmamay-ari niya ang mga litratong ito at pansamantalang nakatago lang sa computer ko. Hindi ko naman ito madalas tignan. Sa sandaling iyon, gusto ko nalang maglaho sa sobrang hiya. Seryosong nagbigay ng komento si Jiang Huaiyu. Sa tingin ko, hindi maganda ang hugis ng mga binti sa mga litratong ito. Ano sa tingin mo? Habang kumakain, patuloy na nilalagyan ni Mu Wankyu ng pagkain ang plato ni Jiang Huaiyu. Dahan-dahang kumakain si Jiang Huaiyu at paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa akin, walang nakakaalam kung ano ang nasa isip niya ngayon. Pero sa mga sandaling ito, parang nakaupo ako sa mga tinik, natatakot na baka kung ano ang masabi ni Jiang Huaiyu. Kung mabubunyag ang tungkol sa folder, siguradong mapapahiya ako ng husto. Sa huli, nagdesisyon akong hindi na lang maghintay na madamay. At pinili kong hawakan ang pagkakataon. Matapos magdesisyon, kusa kong nilagyan ng pagkain ang plato ni Jiang Huaiyu. Jiang, kumain ka pa. Teka, maayos ba ang atmosphere sa pag-aaral sa Jiangda? Nang makita ito, puno ng pagkamangha ang mga mata ni Mu Wankyu. Ang kapatid ko ay parang nagbago na talaga. Hindi lang siya kusa naglalagay ng pagkain sa plato ni Jiang Huaiyu. Natuto na rin siyang magpasimula ng usapan. Maganda naman, bahagyang tumingin sa itaas si Jiang Huaiyu. Maayos naman ang atmosphere sa pag-aaral. Pero, hindi gaanong marami ang mga babaeng maganda ang hugis ng binti. Nayanig ang kanang kamay ko na may hawak na chopsticks. Sa isang sandali, biglang tumahimik ang paligid. Ang usapan ng dalawa ay ikinalito ni Mu Wankyu. Ano ang pinag-uusapan nyo? Anong hugis ng binti? Bakit parang hindi ko maintindihan? Teacher Mu, wala lang yon. Nang magsisimula palang magsalita si Jiang Huaiyu, pinutol ko na siya agad. Nagmadali akong ilipat ang paksa. Pagkatapos nating kumain, huwag mong kalimutang ibalik ang ni Jiang Huaiyu. Nakalimutan ko na. Halos makalimutan ko na ang tungkol sa ri. Kukunin ko na ito ngayon. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik si Mu Wankyu sa hapagkainan dala ang ni Jiang Huaiyu at isang panulat. Ibinabalik ko na ang sayo. Jiang, kaya kita pinapunta sa bahay para kumain ay para ibalik ang iyong At pangalawa ay para magpasalamat sayo. Kahapon, nang hiram siksiyaw mo ng 60,000 sayo, nalaman ko ang tungkol dito. Pero nakaalis ka na, kahit promissory note ay hindi mo napagawa sa kanya, pasensya na. Kinuha ni Jiang Huaiyu ang at bahagyang umiling, hindi ito hiram. Ito ay danyos. Sa presinto, nakapagbayad ka na ng danyos. Ang 60,000 kahapon ay hiram, walang kinalaman sa danyos. Mamaya, ipapagawa ko sa ate ko ang promissory note para sayo. Sa huli, nakasanayan kong dagdagan ng, ang isang marangal na tao ay nagnanais ng kayamanan, ngunit sa tamang paraan. Inilapat ni Jiang Huaiyu ang kanyang kaliwang kamay sa kanyang baba,
At matapos ang ilang segundong pananahimik ay bigla siyang nagsalita, "Pwede ka bang maging isang masamang tao? Ikaw mismo ang nagsabi, ang masamang tao ay sakim sa pera at pwedeng hindi marunong gumalang." Inulit ni Mu Wankyu ang sinabing iyon at masama akong tiningnan, "Jiang, mag-aaral ka. Huwag kang makinig sa kalokohan ng kapatid ko, kailangang gumawa ng kasulatan ng utang." Sabi niya habang mabilis na kumukuha ng panulat. Wala pang 11 segundo ay natapos na niya ang kasulatan, at iniabot niya ito sa akin, habang ako naman ay tuliro. Tiningnan ko ang kasulatan, at pagkatapos ay tumingala kay ate, "Bakit mo ibinibigay sa akin ito?" Itinuro ni Mu Wankyu ang pangalan ng nangutang sa kasulatan at sinabing, "Ano pa ba sa tingin mo? Siyempre, para pirmahan mo." "Ha? Ako ang pipirma? Sino pa ba? Sa tingin mo ba ako ang pipirma? Aalis na ako pa ibang bansa, wala ring saysay kung ako ang pipirma. Ikaw ang pinakaangkop na pumirma, tutal marami ka namang bakanting oras sa kolehiyo, pwede kang mag-part-time pag may libreng oras. Kung magtatrabaho ka habang nag-aaral sa loob ng 1 taon, kahit papaano ay mababayaran mo ang kalahati ng utang." Nang makitang seryoso si ate, wala akong nagawa kundi tanggapin ang kasulatan at ilagda ang pangalan ko sa tabi ng nangutang. Heto na nga. Si Jiang Huaiyu na ang naging pautang ko. Sa sandaling iyon, isinilid ni Mu Wankyu ang kasulatan sa mga kamay ni Jiang Huaiyu. May kasamang makahulugang ngiti, "Jiang, magkaedad lang kayo ng kapatid ko. Maglaan kayo ng oras para magkita sa paaralan." Tiningnan ni Jiang Huaiyu ang hawak na kasulatan, at matapos marinig ang sinabi ni Mu Wankyu. Tumingala siya at tiningnan ako, habang bahagyang kumukunot ang kanyang noo. "Teacher Mu, hindi pinapayagan ng nanay ko na makipag-ugnayan sa mga lalaki. Iba ito," sabi ni Mu Wankyu habang hinahawakan ang kamay ni Jiang Huaiyu. Sabi nga nila, ang hindi pagkakaintindihan ang nagbubukas ng pagkakaibigan pagkatapos ng nangyari. Ituring niyo na ang isa't isa bilang magkaibigan, hindi ba't normal lang sa magkaibigan ang mag-usap? Nag-isip sandali si Jiang Huaiyu at marahang tumango, parang, "May punto ka. Ngayon ko lang naintindihan, pilit na ginagawa ni ate ang lahat. Para paglapitin kami ni Jiang Huaiyu. Hay, hayaan ko na siyang mag-abala, tutal pagdating sa unibersidad, kami ni Jiang Huaiyu. Tiyak na hindi na magtatagpo ang landas." Hindi umalis si Jiang Huaiyu pagkatapos kumain gaya ng ginawa niya kahapon. Kumuha siya ng dakot na buto ng pakwan sa mesa sa sala at pumasok sa loob ng kwarto ko. Matapos kong tulungan si ate na ligpitin ang mga plato. Paglabas ko ng kusina ay hindi ko nakita si Jiang Huaiyu. Akala ko ay umalis na siya, pero nang makarating ako sa tapat ng pintuan ng kwarto, biglang may narinig akong tunog ng kagat-kagat sa aking pandinig. Ito ba ay daga? Maingat kong itinulak ang pinto ng kwarto. At pagkatapos ay nakita ko si Jiang Huaiyu na nakaupo sa harap ng computer habang kumakain ng buto ng pakwan. Habang pinapanood ang maraming koleksyon sa kanyang folder, sa isang saglit ay nalito ang bukong pagkatao. "Bakit hindi ka pa umaalis?" Huminto ang kamay ni Jiang Huaiyu sa pag-slide ng mouse, at paglingon niya ay nakita niya akong nakatayo sa likuran niya. Sa susunod na segundo, isang maliit na kamay ang inilahad sa harap ko at dahan-dahang bumukas. May mga buto ng pakwan sa kanyang palad. "Gusto mo?" Pagharap sa malilinaw na mata ni Jiang Huaiyu. May mga guhit ng pagkairita sa noo ko. "Sino ang nagturo sa iyong makipag-usap ng ganyan?" Ang tinatanong ko ay kung bakit hindi ka pa umaalis. "Sino ang gustong kumain ng buto ng pakwan?" Pumurap si Jiang Huaiyu. "Gusto mo?" Napangisi ako ng pilit, tumalikod para isara ang pinto ng kwarto, at pagkatapos ay kumuha ng isang upuan. Naupo ako sa tabi ni Jiang Huaiyu. Sinulyapan ko ang screen ng computer, at kinuha ang inaalok niyang mga buto ng pakwan. Habang kumakain ng mga buto, tinanong ko ang duda sa aking isipan, "Hindi ba sinabi mong hindi maganda ang mga ito? Isa pa, babae ka, bakit mo gustong panoorin ang mga ganitong bagay?" "Hindi ko gusto ang mga ito, hindi ko lang maintindihan." "Ano ang hindi mo maintindihan?" May seryosong ningning sa mga mata ni Jiang Huaiyu. "Ang hugis ng mga binti na ito ay hindi maganda, bakit mo gustong panoorin?" Pinigilan ko ang aking sarili na mapairap, at hindi matanggap na itinuro ang screen, saan banda hindi maganda ang hugis ng binti. Pinaghirapan ko itong kolektahin. Pagkasabi ko niyon ay nagsisi ako, ang mga salitang ito ay katumbas na ng pagbubunyag sa aking sarili. Ang hindi maganda ay hindi maganda. Hindi nagpaliwanag si Jiang Huaiyu ng tiyak na dahilan. Sa isang simpleng pangungusap ay napatahimik niya ako. Inakala kong malapit na ring matapos si ate. Ayaw ko nang makipagtalo pa kay Jiang Huaiyu tungkol sa isyong ito, kaya tumango na lang ako ng pilit. "Na, tama lahat ng sinasabi mo." Pagkasabi nito, pinatay ko agad ang computer. Tiningnan ni Jiang Huaiyu ang itim na screen ng computer at nagbuntong hininga. "Bakit mo pinatay?" "Gusto ko pa sanang manood ng mga larawan." Nang marinig ko ito ay wala na akong masabi, maya-maya ay babalik na ang ate ko sa paaralan. "Kailangan ko siyang ihatid, dapat ka na ring umalis." Sumagot si Jiang Huaiyu ng TO. Tumingin muli sa screen ng computer,
at tumayo para lumabas, baka sa kanyang paglakad ang kaunting pag-aatubili. Teacher Mu, aalis na ako, ano ang sasakyan ko? Hindi mo na ba hihintayin ang susunod? Hindi na. Umiling si Jiang Huaiyu at magalang na tumanggi. Hindi na rin siya pinilit ni Mu Wankyu, inihatid niya ito hanggang sa ibaba ng gusali at pinanood na sumakay ng sasakyan bago bumalik sa itaas. Pag-uwi niya, nakita niya akong nakahiga sa sofa at hindi niya napigilang magreklamo, Xiao Mu. Hindi mo man lang ba maihatid ang bisita? Mag-ingat ka sa susunod, hay. Nakita ni Mu Wankyu ang aking reaksyon at nakaramdam ng kaunting pagkadismaya, nagawa na niya ang dapat gawin. Bilang nakatatandang kapatid, nagawa na niya ang kanyang parte. Kung mabibihag man ng siraulong ito ang natatanging dilag na si Jiang Huaiyu. Nasa tadhana na lang iyon. 1:00 pasado ng hapon, sa labas ng istasyon ng tren ng Liangshan. Ate, pagdating mo sa kabisera, huwag mong kalimutang tawagan ako. Habang nakikinig sa aking pabilin, tumango si Mu Wankyu nang nakangiti at kinuha ang kanyang backpack. Kumuha siya ng isang makapal na sobre mula rito at iniabot sa akin, heto, kunin mo. Tinanggap ko ang sobre at binuksan ito, wow, ang laki naman ng perang ito. May kabuang 20,000 sa loob, ito ang lahat ng ipon ni ate ngayon, at ito rin ang panggastos ko sa susunod na 1 taon. Magtipid ka sa paggastos, kung talagang wala ka ng pera, tumawag ka ulit sa akin. CJ, pagkasabi nito, bigla akong tumuro sa langit at sumigaw, ate. Tingnan mo ang eroplano. Sa sandaling tumingala si Mu Wankyu, mabilis at palihim akong. Kumuha ng isang tumpok ng pera mula sa sobre at inilagay sa bulsa ng aking pantalon. Nasaan? Matagal na naghanap si Mu Wankyu pero hindi niya nakita ang eroplano. Inirapan niya ako ng masama, ang ingay mo, magkakolehiyo ka na. Dapat matuto kang maging seryoso sa susunod, naiintindihan mo. Masusunod. Sige, aalis na ako. Sandali lang. Ate, nakabukas ang zipper ng bag mo, isasara ko para sa'yo. Ginamit ko ang pagkakataon para ilagay ang perang kinuha ko kanina sa loob ng bag ni ate, ayan, tapos na. 1 segundo bago humakbang si Mu Wankyu papasok sa istasyon, lumingon siyang muli sa akin, Xiao Mu. Subukan mong maging malapit kay Jiang Huaiyu, napakahusay na babae noon, siguradong magsisisi ka kapag pinalampas mo siya. Okay lang din naman ang magkaroon ng kasintahan sa kolehiyo. 4:00 pasado ng hapon, sa loob ng opisina ng presidente ng Jiangda. Punong guro, nakipag-usap na ako sa inyo noon at nangako rin kayo sa akin. Basta't maging top-notcher ng probinsya ng Jiangbei ang kapatid ko, mapag-uusapan ang lahat ng benepisyo, hindi ba? Sinuri ni Punong Guro Wenyan ang nasa harap niyang si Mu Wankyu, at isang ngiting mapagkalinga ang gumuhit sa kanyang matandang mukha, Xiao Mu. Huwag kang masyadong maging kampante, hindi basta-basta nakukuha ang pagiging top-notcher ng probinsya. Punong Guro, hindi ba makatuwiran ang markang 721 para maging top-notcher ng probinsya ng Jiangbei? 721 puntos. Tinaas ng Punong Guro ang kanyang kilay, at biglang nagbago ang kanyang timpla, Xiao Mu. Alam ko namang isang natatanging talento ang kapatid mo, sa tingin ko, ang pagiging top-notcher ng Jiangbei ay walang duda na para sa kanya. Ang mga kondisyong hiningi mo kanina ay walang problema, magpunta ka na sa math exchange ng panatag ang loob, ako na ang bahala sa iba. Pagkalipas ng mahigit 10 minuto, kontentong lumabas si Mu Wankyu sa opisina ng Punong Guro, at naghahanda na sanang bumalik sa faculty dormitory para magligpit ng mga damit. Sino ang mag-aakalang pagbaba niya ng hagdan, biglang tumunog ang kanyang telepono. Tiningnan ni Mu Wankyu ang screen ng kanyang phone. Gulat na gulat ang kanyang reaksyon. Estudyanteng Jiang. Mula sa kabilang linya, narinig ang boses ni Jiang Huaiyu na puno ng paghingi ng paumanhin. Teacher Mu, paumanhin sa abala, may gusto sana akong itanong sa inyo. Ano yon? Di ba sabi niyo dati ay magkaibigan na kami ni brother mo, kaya... Paano ba dapat magtrato ang magkaibigan? Pagkarinig sa tanong ni Jiang Huaiyu, napaawang ang bibig ni Mu Wankyu sa gulat. Isang himala ang nangyari, at bumagsak pa ito mismo sa ulo niya, hindi ang totoo ay sa ulo ng kanyang kapatid. Teacher Mu, nakikinig pa ba kayo? Nakikinig ako. Natauhan si Mu Wankyu at nagmamadaling sumagot, Estudyanteng Jiang. Ang magkaibigan ay dapat nagtutulungan, tinutulungan mo ang kaibigan mo, at tinutulungan ka rin niya. Silang dalawa ay magiging sweet, magtutulungan silang dalawa. Ang ganyang pagkakaibigan ang tumatagal. Nagtutulungan. Pagkatapos ibaba ang telepono. Nag-alinlangan si Jiang Huaiyu, nakakunot ang kanyang noo. Ano nga ba ang maituturing na pagtutulungan? Lampas 6:00 na ng hapon, dumidilim na ang langit, kakatapos ko lang kumain ng instant noodles. Hindi ko pa naliligpit nang tumawag si ate. Ano yon? Xiao Mu, bukas ng umaga ilalabas ang ranking sa probinsya. Kung walang aberya, dapat ay ikaw ang top-notcher ng Jiangbei ngayong taon, pagdating ng oras na yon, siguradong maraming eskwelahan ang Kapag dumating ang mga tao mula sa admissions office, tandaan mo lang ang isang bagay, piliin ang Jiangda.
Pagdating sa mga benepisyo, hindi kita pababayaan. Ipapadala ko sa iyo mamaya ang mga nakuha kong pribilehiyo para sa iyo. Kapag pumunta ang admissions office ng Jiangda bukas para pag-usapan ang mga alok, maaari mo silang hingan ng higit pa base riyan. Nauunawaan ko. Matapos ibaba ang telepono, kinakausap ko ang aking sarili. Ang eksena kung saan nag-agawan ang mga universidad sa mga estudyante ay dati ko lang nakikita sa telebisyon. Hindi man inaasahan, mangyayari na ito ng totoo sa akin bukas. Nakaka-excite naman. Ding dong, kinabukasan, lampas alas 9 ng umaga. Nagising ako dahil sa tunog ng doorbell. Sa labas, inaayos ng isang lalaking nasa edad 40 ang kanyang kwelyo. Ikaw ba si Muje? Ako si Muje. Nang tawagin niya ang pangalan ko, naintindihan ko agad, kumusta po? Ako ang kinatawan ng admissions office ng Jiangda, si Liu Mang. Matapos magpakilala ang lalaki. Nagtaka ang aking ekspresyon, Liu Mang. Napangiti ng nahihiya si Liu Mang dahil madalas talagang mapagkamalan ang pangalan niya. Inilabas niya ang kanyang A bilang guro sa Jiangda. Upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan, hindi ako bastos, Liu Mang, ang pangalan ko ay Liu Mang. Narito ako ngayon para kumatawan sa Jiangda, umaasang ilalagay mo ang Jiangda bilang iyong unang opsyon sa iyong college application. Siguradong matagal mo na ring gustong makapasok sa Jiangda, at malugod ka naming tinatanggap bilang isang mahusay na kabataan. Hindi Jiangda ang gusto kong universidad. Napatahimik si Liu Mang sa sinabi ko. Sige, pasok ka muna. Bahagya akong humakbang palikod, dito tayo mag-usap. Habang nakaupo si Liu Mang sa sofa, bakas pa rin sa mukha niya ang pagkagulat. Dahil sa paggalang, kumuha ako ng pitsel at nagsali ng tubig para sa kanya. Guro Liu Mang, uminom muna kayo. Napaubo siya ng sunod-sunod sa narinig. Estudyanteng Muje, huwag mo na kaming tawagin sa buong pangalan, masyadong formal. Sige po, Guro Liu. Pagkatapos ay humikab ako at tumingin sa orasan sa dingding. Ay, lagpas alas 9 na pala, i-check ko muna ang rank ko sa probinsya. Hindi mo na kailangang i-check. Nakangiting sagot ni Liu Mang ng may sigla, ang score mo sa college entrance exam ay 721 at ikaw ang nangunguna sa mahigit 650,000 na examinee sa probinsya ng Jiangbei. Sa madaling salita, ako ang top-notcher sa Jiangbei ngayong taon. Hindi na ako nagulat sa impormasyong ito. Kahit sinabi kong i-check ko ang rank ko, hindi man lang ako tumayo sa sofa dahil ang layunin ko ay pilitin siya ang magsabi nito. Ilantad ang halaga para madaling makipagnegosasyon, hindi ba? Pagkatapos ng mga ganid susunod na. Nang mapagtanto ang pagkakaibang ito, medyo nagulat ako, isa lang siyang mag-aaral sa high school. Hindi ko inasahang magiging mahirap siyang kausap. Ngumiti ako ng tila walang malay, ang top-notcher ng probinsya ng Jiangbei. Ayos lang. Guro, kung pipiliin ko ang pamantasan ng Jiangda. Ano ang maibibigay na kondisyon ng Jiangda? Libreng matrikula at 2,000 yuan na allowance para sa gastusin buwan-buwan. May scholarship na 100,000 bawat taon, makukuha basta hindi babagsak sa mga asignatura. Habang nagsasalita, inilabas niya ang isang kontratang may 2 pahina mula sa kanyang briefcase, isang kontratang nagkakahalaga ng milyon. Makakatanggap ka rin ng 100,000 bilang signing bonus na ibibigay kasabay ng scholarship sa unang taon. Tumango ako ng bahagya, ang mga kondisyong ito ay katulad ng sinabi sa akin ni ate. Guro, mayroon pa akong maliit na karagdagang kondisyon, gusto ko ng karapatang gumamit ng isang bakanteng silid-aralan. Matapos ang 1 oras na mabisang pag-uusap, pumayag ang kabilang panig sa kondisyong ito. Pagkarinig nito, napangiti ako ng malapad. Kinuha ang kontrata sa mesa at mabilis na nilagdaan ang aking pangalan. Guro, sa totoo lang, nagbibiro lang ako kanina, ang Jiangda talaga ang pangarap kong universidad, wala nang iba. Matapos silang ihatid, nakahina ako ng maluwag. Tungkol naman sa hininging karapatan sa bakanteng silid-aralan, ito ay dahil halos 1 taon na akong nakapasok sa group chat ng mga mag-aaral ng pamantasan ng Jiangsheng sa pamamagitan ng kanilang mga kwentuhan doon. Nakahanap na ako ng pagkakataong pangnegosyo, malaki ang magiging silbi ng silid na yon. Pagdating ng alas -11 ng umaga, sunod-sunod na dumating ang mga kinatawan mula sa halos 108 universidad, kabilang na sina Xia King at Xia Mei. Walang katakataka, nasayang lang din ang pagpunta ng mga taong ito. Sa mga oras na yon, ang aking class advisor, pati na ang isang opisyal ng lokal na pamahalaan at isang kinatawan mula sa kilalang kumpanya, ay personal na dumating upang magbigay ng pagbati. At nagdala pa ng mga regalo at pera. Matapos silang ihatid, tiningnan ko ang 700,000 na cash sa mesa. At napabilib, ganito ba talaga ang trato sa isang top-notcher ng probinsya? Pakiramdam ko, ayos din pala. Kumuha ako ng 60,000 mula roon dahil may utang akong 60,000 kay Jiang Huaiyue. Ngayong mayroon na akong gantimpala bilang top-notcher, ang pagbabayad ng utang ang dapat unahin. Tungkol naman sa natitirang pera, nagmamadali akong nagpunta sa bangko para magdeposito.
Pagkatapos magdeposito, nagmamadali rin akong umuwi. At patuloy na naghintay. Halos 1 oras na akong naghihintay sa sala, pero walang kumatok sa pintuan. Napabuntong hininga ako, ang labanan sa pagitan ng mga prestihiyosong unibersidad ay sa wakas natapos na. Nang pumasok ang kaisipang ito sa isip ko, biglang may kumatok sa pinto. Ay naku! Masyado akong naging masaya ng maaga, tumayo ako para buksan ang pinto, pamilyar na ako sa proseso. Pagkabukas ng pinto ay agad akong nagsalita, paumanhin, nakapirma na ako ng kontrata sa Jeongda. Nang makita ko kung sino ang nasa labas ng pinto, biglang naputol ang boses ko, at baka sa mukha ko ang pagkagulat. Agad din akong napangiti, tamang-tama ang dating mo, dala mo ba ang kasulatan ng utang? Ang nasa labas na si Jang Huaiyue ay nakasuot ng puting blusa na pang-estudyante, ang kanyang mapuputing binti sa ilalim ng itim na palda. Ay walang takot na nakalantad sa hangin. Kasulatan ng utang? Bakit mo kailangan ang kasulatan ng utang? Ibabalik ko ang pera mo. Sabi ko habang umiiwas sa daan para papasukin si Jang Huaiyue. Ayos lang kahit wala kang dalang kasulatan, ibabalik ko muna ang hiniram kong pera sa'yo, kung kailan ka maging libre, saka mo na lang kunin. O kaya magtakda ka ng lugar, ako na lang ang pupunta para kunin. Napansin ang 60,000 cash sa mesa. Lumingon si Jang Huaiyue sa akin, na may kasamang pagdidiin sa tono, sinabi ko na. Ang 60,000 iyon ay hindi utang, iyon ay kabayaran para sa pagkasugat mo. Anong kabayaran-bayaran? Umiling ako, at kinuha mula sa drawer ng mesa ang isang itim na plastic bag. Inilagay ko ang 60,000 cash sa loob ng plastic bag handa ko na sanang. Iabot ito kay Jang Huaiyue, nang lumingon ako ay natigilan ako sa aking kinatatayuan. Hindi ko alam kung kailan. Nakalabas na pala si Jang Huaiyue, medyo malamig ang kanyang mukha, sinabi ko na. Hindi mo na kailangang ibalik. Paano kung gusto ko talagang ibalik? Sa gitna ng seryoso kong mga mata. Itinuro ni Jang Huaiyue ang hagdanan, kung talagang gusto mong ibalik, bago ka pa makababa ng hagdan. Ang 60,000 ito ay magiging mga pira-piraso na. Dahil mukhang hindi nagbibiro si Jang Huaiyue, napilitan akong pansamantalang isantabi ang ideya ng pagbabayad. Siguro ay hintayin ko na lang ang tamang panahon, kundi natatakot talaga akong punitin ni Jang Huaiyue ang perang ito. Napabuntong hininga ako ng may pagsuko matapos itabi ang pera habang kinakausap ang nasa labas na si Jang Huaiyue. Hindi ko na ibabalik, pumasok ka na muna. Pero ang nasa labas na si Jang Huaiyue ay hindi natinag. Napangiti ako ng mapait nang makarating ako sa pinto, ang mga mata ko ay hindi napigilang bumaba ng kaunti. Kasunod nito ay hindi ko rin napigilang sabihin, ang mga binti na ito ay sayang kung walang black stockings, pwede bang mag-black stockings ka? Nagulat si Jang Huaiyue, at ang hitsurang iyon ay nagbigay sa kanya ng isang inosenteng dating, mabilis akong umubo dahil sa pagkailang. Agad kong inalis ang tingin ko, anong itim na medyas? Maling dinig mo lang yon. Ang sabi ko ay giniling na karne, yuksyang shredded pork. Hindi na nagsalita si Jang Huaiyue. Muli siyang pumasok, nilibot ang tingin sa paligid at naupo sa sofa. Nang makita ko ito, nagtanong ako. May kailangan ka ba? Pagkaalis ni Teacher Mu, walang magluluto para sa'yo. Ano ang kakainin mo? Sumagot ako ng walang kagat-kagat sa labi, kahit paano naman ay matanda na ako. May tao bang namamatay sa gutom? Pagkarinig nito, ang maputing pisngi ni Jang Huaiyue ay nagpakita ng pagdududa. Marunong ka bang magluto? Dahil tinitigan ako ng ganyan ng isang magandang babae. Lalo na sa bahagyang pagdududa sa kanyang mga mata, bigla akong ginanahan at nagmayabang nang hindi man lang namumula o kinakabahan. Ang pagluluto ay madali lang basta may kamay ka, hindi ba nakita mo na ang galing ko sa paghiwa kahapon? Sa tingin mo ba, sa galing ko maghiwa, magiging masama ang luto ko? Tumango ng bahagya si Jang Huaiyue. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang bag, kinuha ang isang bungkos ng pera at inilagay sa mesa, para sayo. Ang ginawa niyang ito ay nagpatahimik sa akin, ate, binibigyan mo ako ng pera. Dapat ay may dahilan ka, di ba? Pagkarinig sa tawag ko, agad na kumunot ang noo ni Jang Huaiyue. Sinong ate? Siyempre, ikaw. Paliwanag ko ng may kumpiyansa, 1 taon ka lang naman sa itaas ko, kaya siguradong mas matanda ka sa akin. May mali ba sa pagtawag ko sa iyong ate? Porket 1 taon ang agwat natin, siguradong mas matanda na ako sa'yo. Habang sinasabi ito, inilabas ni Jang Huaiyue ang kanyang mula sa bag at iniabot sa harap ko, kakatapos ko lang mag-18 taong gulang. Noong nakaraang buwan ang birthday ko, noong Mayo. Sa sandaling iyon, natulala ako. Base sa petsa ng kapanganakan ni Jang Huaiyue, kapareho ko siya ng taon ng kapanganakan, pero ang buwan ko ay Pebrero. Sa madaling salita, mas matanda ako kay Jang Huaiyue ng 3 buwan. Hindi sandali, ang bata mo pa, bakit nasa 2 taon ka na ng kolehiyo? Hindi ba pwedeng maging ganun? Napanganga na lang ako at napilitang tanggapin ang katotohanan. Sige, babawiin ko na ang tawag ko kanina, little sister. Ayos na ba kung tatawagin kitang little sister?
Ang mga mata ni Jiang Huaiyu ay nagpakita ng pagtataka. Little sister. Close ba tayo? Sa paraan ng pakikipag-usap ni Jiang Huaiyu, hindi nakapagtataka kung wala siyang mga kaibigan. Kahit meron man, siguradong mamatay ang mga yon sa inis sa kanya. Sa madaling salita, sino mang makikipagkaibigan sa kanya ay malas. Itinulak ko ang 10,000 piso sa ibabaw ng coffee table pabalik kay Jiang Huaiyu. Gusto ko man ang pera, isa rin akong taong may prinsipyo. Kung hindi mo mabibigyan ng tamang dahilan, hindi ko matatanggap ang perang ito. Sa susunod na sandali, nabigla ako sa narinig ko. Bakit mo gustong makikain sa bahay namin? Hindi masarap ang luto sa bahay namin, masarap ang luto ni teacher mo. Kapatid ka niya at magaling ka pang humiwa ng sangkap, siguro ay magaling ka ring magluto. Nang marinig ko ang dahilan ni Jiang Huaiyu, pakiramdam ko ay hindi na gumagana ang utak ko. Sa yaman ni Jiang Huaiyu, siguradong hindi sila kinukulang sa pera. Sa ganoong kayaman na pamilya, masasabi bang hindi masarap ang pagkain? Pero nang tignan ko ang mga matang walang halong kasinungalingan ni Jiang Huaiyu, hindi ko maiwasang pag-isipan ang suhestyon niya. Uy, sigurado ka bang hindi ka nagbibiro? Nang marinig niya ang sinabi ko, hindi sumagot si Jiang Huaiyu at nagtanong pa, sa tingin mo ba ay nagbibiro ako? Kung nahihirapan ka, hayaan mo na lang. Anong hayaan? Kumpara kanina. Nagbago ang trato ko ng 180 degrees. Mabilis kong kinuha ang 10,000 piso sa mesa bilang kaibigan. Paano ko matitiis na tanggihan ang ganitong makatwirang kahilingan? Makikain tama. Walang problema, kaibigan. Muling narinig ang salitang kaibigan. May kakaibang kislap sa mga mata ni Jiang Huaiyu. Tumango ako ng nakangiti, syempre, kaibigan tayo. Hindi ba sinabi ng ate ko, nagkakilala tayo dahil sa away? Napayo ko si Jiang Huaiyu. Gutom na ako. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik, dala ang prinsipyong may bayad kaya dapat gawin, tumayo ako at nagtanong. Ano ang gusto mong kainin? May pag-aalinlangan sa tono ni Jiang Huaiyu, kahit ano, pwede. Siyempre naman, hinampas ko ang aking dibdib at sinabing, kahit anong putahing maisip mo, kaya kong lutuin. Ang galing naman. Pinuri muna ako ni Jiang Huaiyu bago tahimik na inilabas ang kanyang cellphone. Matapos mag-search sa internet, mabilis niyang binasa, gusto kong kumain ng steamed lamb, steamed beer paw, steamed deer tail, at roasted duck. Inihaw na paa ng baboy, inihaw na purple na gansa, nilagang baboy. Nilagang pato, manok na may sauce, pinausukang karne, plain flour sausage, longganisa, sari-saring gulay. Pinausukang manok at tiyan ng baboy, steamed 8 treasure pork, pato na may ginger sauce. Ayos na ba ang mga ito? Anong ayos? Wala nang gana akong tumingin kay Jiang Huaiyu. Bahagyang dumilim ang mukha ko, kailangan ba talagang walang hangganan? Nagmagandang loob lang naman ako. Pero si Jiang Huaiyu naman, nagsimula pang magbanggit ng mga putahe, sabi mo lahat ng pagkain kaya kong pangalanan. Ay kaya mong lutuin. Sinungaling ka, hinampas ko ang noo ko. Ramdam ko ang pagkadismaya, inaamin kong nasabi ko ngayon. Pero hindi mo kailangang magpa-Manchu Han Imperial Feast, masyado mo naman atang inaasahan ang kakayahan ko. Sinungaling. Hindi ito usapin ng pagsisinungaling, noong unang panahon, ang mga nakakapagluto ng Manchu Han Imperial Feast ay antas ng mga royal chef. Kahit ngayon, kailangang special grade chef ang gumawa niyan, hindi ba't pinahihirapan mo lang ako? Sinungaling kahit ano pa ang sabihin ko. Ang tanging sagot lang ni Jiang Huaiyu ay 2 salita, sinungaling. Wala na akong magawa. Direkta kong inilapag sa mesa ang 10,000 piso na hawak ko, sige na, sige na. Ayoko na sa trabahong ito, 10,000 lang para sa Manchu Han Imperial Feast, hindi pa sapat pambili ng mga sangkap. Pagkarinig nito, binuksan ni Jiang Huaiyu ang kanyang bag at naglabas ng isang makapal na tumpok ng mga bagong perang papel. Magkano pa ang kulang? Hindi ko ito kukunin. Napailing na lang ako ng lihim. Nagmamadaling tumanggi at nagsabing, hindi ito usapin ng pera, kahit gaano pa karami ang ibigay mo. Hindi ko talaga kayang magluto ng Manchu Han Imperial Feast. Kasunod nito, nagbago ang tono ng boses ko. Dala mo ba ang ganyang karaming pera tuwing lalabas ka? Hindi ako madalas magdala ng pera, pag-iling ni Jiang Huaiyu. Noong nakaraan ay pambayad pinsala, ngayon naman ay para makikain, kaya ako may dalang pera. May kasamang pagpapaalala ang boses ko, hindi ligtas sa mga dalagang tulad mo ang magdala ng sobrang laking cash, lalo na't maganda ka. Mag-ingat ka sa susunod na lalabas ka, dahil ang mga taong mabubuti tulad ko ay kakaunti lang. Naramdaman ni Jiang Huaiyu ang pagmamalasakit sa sinabi ko, at bahagyang lumambot ang kanyang malamig na ekspresyon. Mula pagkabata, bukod sa kanyang ina at mga guro, walang sinuman ang nagmamalasakit sa kanya bilang isang kaibigan. Napakabago ng pakiramdam na ito. Sa oras na ito, itinulak ko ang pera kay Jiang Huaiyu. May 2 kang pagpipilian. Alin sa 2, kunin mo na ang pera mo at umalis, o hayaan mong itago ko ang pera at kahit ano ang iluto ko. Iyon ang kakainin mo. Pumili ka. Tiningnan ni Jiang Huaiyu ang pera sa mesa.
Iniabot niya ang kanyang kamay at itinulak pabalik ang pera bilang sagot. Dahil doon, hindi na ako nagmarami pang salita. Agad kong kinuha ang pera at tumayo. Maya-maya pa ay narinig na ang ingay ng pagluluto sa kusina. Pagkalipas ng kalahating oras, inilapag ko ang 2 putaheng gulay sa hapagkainan at tinawag si Jiang Huaiyue na nakatulala sa sofa para kumain. Pagdating ni Jiang Huaiyue sa hapagkainan at makita ang hitsura ng mga pagkain, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ano ito? Sa tanong niyang iyon, medyo nakaramdam ako ng kaba. Magaling ako sa paghiwa ng sangkap pero hanggang doon lang iyon. Pagdating sa pagluluto, talagang mahirap itong ipaliwanag. Pero para kumita ng pera, kahit kabado ako, hinding-hindi ko ito dapat ipakita. Kung hindi, malaki ang posibilidad na bawiin ni Jiang Huaiyue ang bayad niya. Ipakikilala ko sa iyo, ang pagkain ito ay tinatawag na 4 na panahong parang tagsibol at ang isa naman ay Popeye. Pagkatapos ng paliwanag ko, maigi niyang tiningnan ang 2 plato ng gulay habang kumukurap-kurap ang kanyang mga mata. Hindi ba ito ay repolyo at spinach lang? Pagkasabi nito, hinila ni Jiang Huaiyue ang upuan at naupo, saka gumamit ng chopsticks para kumuha ng isang piraso ng spinach na hindi pa naman gaanong sunog. Nang ilapit na niya ang gulay sa kanyang bibig, huminto siya. Napansin ko ang pag-aalinlangan niya kaya napahiya ako. Talagang ang hitsura nito ay medyo pangit pero hindi naman siguro ito nakakatakot ng ganyan. Habang nagsasalita ako, binigyan ko si Jiang Huaiyue ng isang mangkok ng kanin. Huwag kang mag-alala, kainin mo lang, hindi naman siguro masama ang lasa. Nanood ako ng tutorial noong niluluto ko ito at madalas ko ring igisa ang mga gulay na ito. Sabi pa ng ate ko, masarap ito. Nang marinig ito, nawala ang pag-aalinlangan ni Jiang Huaiyue. Kung sinabi ni teacher mo na masarap, siguro nga ay masarap ito. Hindi na siya nag-atubili at isinubo ang spinach. Pagkadikit pa lang nito sa kanyang dila, napakunot agad ang kanyang noo. Buong pananabik akong naghihintay sa komento ni Jiang Huaiyue. Matagal na akong naghihintay pero nakita ko lang siyang yumuko ng tahimik at pilit na nilulunok ang pagkain. Ang kaliwang kamay niya sa ibabaw ng mesa ay nakakuyom ng mahigpit. Dahil sa sobrang diin, namutla ang kanyang mga daliri. Nagmamadali kong tinanong, kumusta ang lasa? Ang lasa? Dahan-dahang lumapit si Jiang Huaiyue, hindi masama ang kanyang mga salita, may bahagyang amoy ng ulam. Ngunit sa susunod na sandali,